Leo, pirmahan mo na ang mga papeles. Huwag mo nang hintayin na magising ang asawa mo sa katotohanang wala ka talagang balak bumuo ng pamilya sa kanya. Gagamitin lang natin ang mansyong ito para mabayaran ang lahat ng utang mo sa kasino at pagkatapos itapon mo na ang babaeng iyan na parang basahan na wala ng pakinabang. Ang boses ni Aling Remedios ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa pintuan ng silid-aklatan. Sa labas ng pinto nakatayo si Teresa Bitbit, ang isang supot ng mainit pang lomi na binili niya pagkatapos ng 16 na oras na shift sa ospital. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bawat salitang humihiwa sa kanyang pandinig. Ang kalyo sa kanyang mga kamay mula sa pag-alaga sa mga pasyente at pag-alaga sa kanyang biyanan ay tila biglang kumati at sumakit. Mabaka mahalata ni Teresa, alam mo namang mautak ang babaeng yan, sagot ni Leo. Ang boses ng asawang ipinangako niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay parang isang estranghero sa pandinig ni Teresa. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagmamahal. Anong mautak pagod yan mula sa duty? At kahit malaman pa niya ano ang magagawa niya, hawak ko ang emosyon niya, Leo. Isang acting ko lang na sumasakit ang puso ko, susunod na naman ang uto-utong yan. Nakalimutan mo na ba dyan tayo nabuhay sa loob ng 5 taon? Sa sahod niya sa pagod niya, at ngayon sa mansyong ipinamana sa kanya ng mga magulang niya. Humalakhak si Aling Remedios, isang tunog na parang pagkiskis ng kalawang sa bakal. Dahan-dahang binitiwan ni Teresa ang supot ng pagkain. Walang ingay na nalaglag ang pagkain sa carpet, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malakas na pagguho na siya lang ang nakakarinig. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa at pagtitiis ay tila isang basong kristal na binitawan mula sa itaas at nagkapira-piraso sa malamig na sahig. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay parang may kasamang bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Itulak niya ang pinto ng buong lakas. So basahan lang pala ako, Leo, isang uto-utong pagkukunan niyo lang ng pera. Nabigla ang mag-ina. Mabilis na itinago ni Leo ang mga papeles sa likod niya habang si Aling Remedios ay agad na humawak sa kanyang dibdib, naghahanda para sa kanyang karaniwang drama. Ngunit sa pagkakataong ito hindi natinag si Teresa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig ngayon ay naglalabyab sa galit at pait. Teresa, let me explain. Hindi ganoon, yun, mahal, utal ni Leo habang sinusubukang lumapit. Huwag mo akong matawag-tawag na mahal, isang gabi pa lang ang nakalilipas mula nang sabihin mong ako ang buhay mo habang nakahiga tayo sa kama na ako ang bumili. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emotion. At kayo, Aling Remedios, itinuring ko kayong higit pa sa tunay na ina. Lahat ng gamot nyo, lahat ng luho nyo galing sa dugo at pawis ko. Aba, sumasagot ka na sa akin. Ang boses ni Aling Remedios ay biglang nagbago. Wala na ang kunwari ay nanghihinang matanda. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Totoo naman, di ba wala kang silbi? 5 taon na kayong kasal ni Leo, pero hindi mo man lang siya mabigyan ng anak. Baog ka na, pabigat ka pa sa emosyon ng anak ko. Ang mansyong ito lang ang tanging magandang bagay na dala mo sa pamilyang ito. Kaya ibigay mo na sa amin ng maayos kung ayaw mong masaktan. Hindi niyo makukuha ang bahay na ito. Ito ang huling alaala ng mga magulang ko. Pagmamatigas ni Teresa habang tumatakbo patungo sa mesa para kunin ang mga papeles. Ngunit mabilis siyang nahablot ni Leo sa braso. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay nag-iwan agad ng bakas sa kanyang maputing balat. Nagpumigla si Teresa hanggang sa umabot sila sa tuktok ng malaking hagdanan ng mansyon ng hagdanan kung saan siya madalas dumaan, bit-bit ang mga groceries para sa pamilyang akala niya ay sa kanya rin. Ibigay mo ang papeles, Teresa, huwag mong sagarin ang pasensya ko, galit na sigaw ni Leo. Hinding-hindi, sa gitna ng paghahablutan isang malakas at marahas na tulak ang ginawa ni Leo. Hindi lang ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kilos na puno ng pagnanais na alisin ang hadlang sa kanyang yaman. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Nakita niya sa huling sandali ang mukha ni Leo puno ng takot, pero may kasamang determinasyon, at ang mukha ni Aling Remedios na nakatayo lang sa malayo. Nanonood na parang isang manunood sa isang dula. Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay tumama sa matitigas na baitang ng hagdan, paulit-ulit bawat bagsak ay nagdadala ng matinding sakit na tila binabasag ang kanyang mga buto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan nang tumama ang kanyang ulo sa marmol na sahig sa ibaba. Doon nakahiga si Teresa, hindi makagalaw.
Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang tanging nakikita niya ay ang malaking chandelier sa kisame na dahan-dahang lumalabo. Naramdaman niya ang malapot at mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang ulo patungo sa sahig. Sa gitna ng kanyang papalayong ulirat narinig niya ang mga yapak na pababa sa hagdan. Leo, patay ba siya? Tanong ni Aling Remedios. Ang boses ay walang bakas ng kaba, kundi purong kalkulasyon. Hindi ko alam, ma. Ang daming dugo, sagot ni Leo na nanginginig ang boses. Huwag kang tumawag ng ambulansya. Kapag nabuhay yan, isusumbong tayo niyan. Hayaan nating maubusan ng dugo. Pagkatapos sasabihin nating na aksidente siya dahil sa pagod. Linisin mo ang paligid. Ang huling naramdaman ni Teresa, bago tuluyang lamunin ng kadiliman, ay hindi ang sakit ng kanyang mga sugat, kundi ang lamig ng katotohanan. Bakit kailangang magtapos ang lahat sa ganitong paraan? Bakit ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang siya ring kukuha nito? Habang ang kanyang huling hininga, ay tila gustong kumawala, isang tanong ang naiwan sa kanyang gumuguhong diwa. Kung bibigyan ba ako ng pagkakataon ng langit, sapat ba ang aking galit para bumangon mula sa kamatayan? Nang dahan-dahang isinara ni Aling Remedios ang mga ilaw sa mansyon, naiwan si Teresa sa gitna ng kadiliman, mag-isa, duguan at tila tinalikuran na ng mundo. Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay parang isang mahinang katok sa pinto ng kamatayan, mabagal, gapi at puno ng pagod. Ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang pisngi ay tila unti-unting sumisipsip sa natitirang init ng kanyang buhay. Sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang mga anino ni Leo at Aling Remedios na nagmamadaling kumuha ng mga basahan upang burahin ang pulang bakas ng kanilang kasalanan sa sahig. Leo, dalian mo, huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Buhatin mo siya, dalhin natin siya sa silid at ipan. Ang utos ni Aling Remedios ay parang bulong ng isang demonyo sa gitna ng katahimikan. Makailangan niya ng doktor. Baka hindi na siya umabot sa umaga. Nanginginig ang boses ni Leo habang pilit na binubuhat ang walang laban na katawan ni Teresa. Iyon ang mas mabuti, anak. Kapag namatay siya ng kusa, walang ituturo ang mga pulis sa atin. Pero kapag dinala mo yan sa ospital, habang buhay tayong mabubulok sa kulungan. Isipin mo ang mansyong ito, Leo. Isipin mo ang kalayaang matagal mo nang hinihiling. Sa bawat salitang binitawan ng matanda, naramdaman ni Teresa ang mas matinding hapdi kaysa sa mga bali sa kanyang katawan. Ang kanyang biyenan na ilang beses niyang ipinagluto at pinagsilbihan, tuwing may sakit, ito ang siya pang humihiling sa kanyang kamatayan. Walang kalaban-laban na kinaladkad at binuhat si Teresa patungo sa madilim at maalikabok na silid at ipan. Ang bawat pagtama ng kanyang likod sa mga baitang ng hagdan habang paitaas sila ay parang mga saksak ng kutsilyo. Nang marating nila ang maliit na silid, marahas siyang ibinagsak ni Leo sa isang lumang kutsyon. Ang amoy ng alikabok at amag ang tanging sumalubong sa kanyang nanghihinang pandama. I-lock mo ang pinto, Leo. Simula ngayon, wala nang makakaalam na narito siya. Sasabihin natin sa mga kapitbahay na nag-abroad siya ng biglaan dahil sa sobrang pagod sa trabaho. At kapag may nagtanong, sabihin mong nag-away kayo at iniwan ka niya. Plano ni Aling Remedios bago nila tuluyang iniwan si Teresa sa kadiliman. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Teresa. Nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang itim na kisame. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng sarili niyang dugo. Ang kanyang katawan ay naging isang bilangguan, isang buhay na libingan, kung saan ang kanyang isipan lamang ang malaya. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, nakarinig si Teresa ng dahan-dahang pagpihit ng trangka ng pinto sa ibaba. Inakala niya na baka bumalik si Leo dahil sa konsensya na baka sa huling sandali ay nanaig ang pag-ibig na ipinangako nito sa kanya. Ngunit ang narinig niya ay hindi ang hingal ng pagsisisi, kundi ang malakas at malanding halakhak ng isang babae. Finally, Leo, I can't believe we're finally here. Ang ganda pala talaga ng loob ng mansyong ito. So nasaan na ang legal wife mo na sinasabi mo? Ang boses ng babae ay matining at puno ng kumpiyansa, bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Teresa. Huwag ka nang maingay, Clara. Baka marinig tayo ni Mama sa kabilang silid, bulong ni Leo. Ngunit may kasamang lambing na hindi kailanman narinig ni Teresa nitong mga huling taon. Wala na siya rito. Wala nang mang-iistorbo sa atin. Sabi ko naman sa'yo, ang mansyong ito ay para sa ating dalawa. Talaga, mahal? So wala na talagang balak bumalik ang nurse na. Yun, baka bigla na lang sumulpot yun,
At bawiin ang lahat ng ito sa akin. Sagot ng babaeng nagngangalang Clara. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang luha na tila tanging bagay na gumagana sa kanyang katawan ay dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa maruming kutsyon. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya. Hindi lang bahay, kundi ang buong pagkatao niya bilang asawa. Habang siya ay naghihingalo sa itaas ang kanyang asawa, ay may dalang ibang babae sa silid na sila ang bumuo. Hinding-hindi na siya makakabalik, Clara. Hinding-hindi na. Pangako yan, sagot ni Leo. Narinig ni Teresa ang tunog ng paghalik, isang tunog na nagpahiwatig ng katapusan ng kanyang lumang mundo. Sa gitna ng dilim sa loob ng silid at tipan, na puno ng mga lumang gamit at nakalimutang alaala, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa loob ng durog na puso ni Teresa. Hindi na ito ang takot ng isang biktima o ang lungkot ng isang asawang tinalikuran. Ito ay isang malamig at matalim na puot. Kung ang katahimikang ito ang magiging libingan niya, isusumpa niya na hindi siya mamatay ng mag-isa. Ngunit habang nakikinig sa masayang pag-uusap ng dalawa sa ibaba, isang pangungusap ni Clara ang nagpatigil sa mundo ni Teresa. By the way, Leo, kumusta na ang sikreto natin sa probinsya? 5 years na, di ba? Akala ba talaga ng asawa mo patay na ang batang yun pagkapanganak? Ang huling bituin ng pag-asa sa isipan ni Teresa ay tila sumabog. Ang bata, ang anak niyang 5 taon, niyang iniyakan gabi-gabi buhay. Sayang lang ang gatas na yan, Leo. Huwag mo nang dalhin sa itaas. Hayaan mo siyang matuyo sa sarili niyang laway hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas na lumaban. Isang basura na lang ang asawa mo, at ang basura ay hindi pinapakain, itinatapon. Ang mga salitang iyon ni Aling Remedios ay mas masahol pa sa kamandag ng ahas na pumasok sa pandinig ni Teresa. Habang ang matanda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas, sa sala si Teresa ay nakahiga sa malamig at maalikabok na sahig ng silid at tipan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na tila isang disyerto na nagbibitak-bitak. Ang irony ng buhay ay sumampal sa kanya, siya na isang nurse na buong buhay na nagbigay ng kalinga at tubig sa mga may sakit, ngayon ay pinagkakaitan kahit ng isang patak ng awa ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman ni Teresa ang matinding pangangatog ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat hibla ng kanyang nerve ay tila hinahatak ng mainit na bakal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang isigaw ang pangalan ng kanyang anak na kanina lamang ay nabanggit sa usapan ni Leo at Clara. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang singasing, isang tunog ng paghihirap na hindi man lang umabot sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom, ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa sarili niyang palad, hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat, naghahanap ng anumang pisikal na sakit na makakapagpamanhid sa mas matinding hapdi sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at tipan. Hindi si Leo ang pumasok, kundi si Aling Remedios, bitbit ang isang baso ng tubig na tila panunuya. Lumapit ang matanda, ang mukha ay nakabalot sa isang mapanlinlang na ngiti na madalas niyang gamitin sa harap ng mga bisita sa simbahan. "Oh, Teresa, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Galit ka ba?" sabi ng matanda. Habang dahan-dahang ibinubuhos ang tubig sa sahig, ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha ni Teresa. "Huwag kang mag-alala, ipinagdarasal kita gabi-gabi. Ipinagdarasal ko na sana ay kunin ka na ng langit para hindi ka na naghihirap dito. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa lahat ng pagkukulang mo kay Leo. Kung naging mabuti kang asawa sana, ay hindi kami napilitang gawin ito." Ito ang gaslighting na unti-unting pumapatay sa katinuan ni Teresa. Ang pilit na pagpasa sa kanya ng kasalanan, ang pagpapaniwala sa kanya na siya ang may sala kung bakit siya narito. Tumingala si Aling Remedios, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakikita ang luha ni Teresa na humahalo sa alikabok sa sahig. "At huwag mo nang isipin ang batang sinasabi ni Clara," bulong ni Aling Remedios, habang nakayuko ang kanyang hininga ay amoy kape at kasamaan. "Hayaan mo nang lumaki ang batang iyon sa ibang pamilya. Mas ligtas siya ron kaysa sa isang inang hindi man lang kayang protektahan ang sarili. Para sa kanya rin ang ginawa ko, Teresa. Ibinenta ko siya para magkaroon ka ng pera pampagamot noon, di ba isang sakripisyo para sa pamilya?" Isang malakas na kulog ang tila sumabog sa utak ni Teresa. Ibinenta ang anak niya, ay ibinenta ng sarili niyang biyanan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay tila nag-apoy sa galit. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong wasakin ang kanyang dibdib. Ang dati ay mapayapang nursing hand
Ni Teresa ay dahan-dahang kumuyom isang maliit na paggalaw na hindi napansin ng matanda dahil sa sobrang kumpiyansa nito. Pumasok din sa silid si Clara, ang kabit ni Leo, suot ang isa sa mga mamahaling silk robe ni Teresa. Humalukip-kip ito habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng legal na asawa. Mabakit mo pa kinakausap yan, amoy luma at amoy kamatayan narito? Halika na sa baba, niluluto ni Leo ang dinner natin. Galing pa sa abroad ang wine na binuksan niya. Oo nga naman, Clara, hayaan na nating magpahinga ang ating mahal na Teresa, nakakalokong sagot ni Remedios. Bago lumabas, sinipa pa ng matanda ang binti ni Teresa, isang mahinang sipa ngunit sapat na para iparamdam ang kawalan nito ng respeto. Matulog ka na, Teresa, sa panaginip mo na lang makikita ang anak mo. Nang muling sumara ang pinto at bumalik ang nakabibinging katahimikan, ang dilim sa silid at tipan ay tila naging kakampi ni Teresa. Ang bawat insulto, ang bawat panunukso, at ang katotohanan tungkol sa kanyang anak ay naging mga pako na bumaon sa kanyang krus. Ngunit sa halip na sumuko ang sakit na nararamdaman niya, ay nagbago ng anyo. Ang dating Teresa na marupok at mapagpatawad ay dahan-dahang nilalamon ng isang bagong nilalang na binuo mula sa pait at paghihiganti. Anak. Ang tanging salitang sumagi sa kanyang isip, habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa siwang ng bubong kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Ang liwanag na iyon ay parang isang pangako. Isang pangako na hindi siya mamatay hanggang hindi niya nayayakap ang batang ipinagkait sa kanya. Ang kanyang katawan ay mananatiling bilanggo, ngunit ang kanyang diwa ay nagsimula ng maglakbay. Gaano kalayo ang kayang lakbay ng isang inang tinalikuran na ng lahat, ngunit may isang dahilan pa para huminga. Narinig ni Teresa ang masayang tugtog ng piano mula sa sala sa ibaba. Si Leo iyon tumutugtog ng paborito nilang kanta habang marahil ay kayakap ang ibang babae. Sa gitna, NG musika at halakhak sa ibaba, isang maliit na tunog ang nagmula sa sulok ng silid at tipan, ang tunog ng isang kuko na kinakamot ang kahoy na sahig, dahan-dahan paulit-ulit na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas bago ang kanyang pagbabalik. Sino ang tunay na bilanggo? Ang babaeng nakakulong sa taas o ang mga taong akala ay malaya sila, habang ang kanilang mga kasalanan ay unti-unti nang kumakatok sa kanilang pintuan? Teresa, hindi ko alam kung naririnig mo ako, pero ubusin mo itong lugaw. Huwag mo silang hayaang magtagumpay na ubusin ang hininga mo. Ang boses na iyon ni Nanay Ising, ang matandang katulong na itinuring na ring pamilya ni Teresa, ay parang isang malamig na tubig sa gitna ng nagbabagang impyerno ng silid at tipan. Dahan-dahang naramdaman ni Teresa ang isang mainit na kutsara na dumampi sa kanyang mga labi. Sa loob ng ilang araw na pagkakakulong, si Nanay Ising lang ang tanging naglakas loob na umakyat dito ng palihim tuwing natutulog sina Aling Remedios at Leo. Pasensya ka na, anak, kailangan nating magmadali. Kapag nahuli ako ni Aling Remedios na binibigyan ka ng pagkain, baka palayasin din ako at wala nang titingin sa'yo. Pabulong na dagdag ni Nanay Ising habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Teresa gamit ang isang basang bimpo. Sa bawat paglunok ni Teresa ng lugaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kaunting lakas sa kanyang katawan. Ang bawat butil ng kanin ay tila nagiging bala sa loob ng kanyang dibdib. Habang pinupunasan ni Nanay Ising ang kanyang mukha, pilit na iginalaw ni Teresa ang kanyang labi. Gusto niyang magtanong, gusto niyang malaman ang tungkol sa batang nabanggit ni Clara. Nay, Iising, ang boses ni Teresa ay parang gasgas na plaka, mahina at halos hindi marinig. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Ising. Nabitawan niya ang bimpo sa sobrang gulat, ngunit agad din niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Panginoon ko, Teresa, nakakapagsalita ka na. Salamat sa Diyos. Ang anak ko, pilit na dugtong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa tingin kay Nanay Ising, tila nagmamakaawa para sa katotohanan. Yumuko si Nanay Ising, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa paghikbi. Alam ko na ang iniisip mo, anak. Narinig ko rin sila. Noong gabing mga 5 taon na ang nakalilipas, sinabi ni Aling Remedios na namatay ang baby dahil sa komplikasyon. Pero ang totoo, may kumuha sa bata. Isang mayamang mag-asawa na hindi magkaanak ang kausap ni Remedios sa labas ng delivery room. Nakita ko ang palitan ng sobre, Teresa. Akala ko noon ay bayad lang sa ospital, pero nalaman ko na lang ang totoo noong nakaraang gabi habang nag-aaway sina Leo at ang kanyang ina. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding dagundong sa kanyang ulo.
Ang bawat salita ni Nanay Ising ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang puso. Ang kanyang anak ang sanggol na hindi man lang niya nayakap dahil sinabi nilang patay na ito ay buhay at kinuha mula sa kanya para sa pera. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa isang malaking kasinungalingan ng pamilyang pinaglingkuran niya. Nasaan pa? Siya tanong muli ni Teresa, ang kanyang kamay ay biglang humawak sa braso ni Nanay Ising. Ang hawak na iyon bagamat mahina ay puno ng desperasyon at determinasyon. Hindi ko alam ang eksaktong lugar pero narinig ko ang pangalang Bacolod. May isang hasyenda roon na pagmamay-ari ng mga Villamor. Doon daw dinala ang batan, sagot ni Nanay Ising habang mabilis na nililigpit ang pinagkainan. Teresa, makinig ka. Kailangan mong magpalakas. Huwag kang magpapakita sa kanila na kaya mo nang gumalaw. Hayaan mong isipin nila na unti-unti ka nang nawawala. Iyon lang ang tanging paraan para makahanap tayo ng pagkakataong makatakas. Biglang narinig ang mabibigat na yapak sa hagdan. Ang tunog ng mga sapatos ni Leo na tumatama sa kahoy ay parang isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na nagtago si Nanay Ising sa likod ng mga lumang aparador, dala ang baso at mangkok. Bumukas ang pinto at pumasok si Leo, may dalang isang pirasong papel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita at pagod. Lumapit siya kay Teresa at tinitigan ang namumutlang mukha ng kanyang asawa. Teresa, alam kong naririnig mo ako. Kailangan mo itong piramahan, sabi ni Leo habang inilalagay ang ballpen sa kamay ni Teresa. Special power of attorney ito para sa mga account mo sa bangko. Kailangan nating bayaran ang mga utang sa ospital mo, di ba? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pirmahan mo na ito at baka sakaling ilipat kita sa mas maayos na silid. Tiningnan ni Teresa ang papel pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Sa sandaling iyon ang takot ay napalitan ng isang malamig na puot. Hindi siya gumalaw, hindi niya tinanggap ang ballpen. Sa halip hinayaan niyang mahulog ang kanyang kamay sa sahig na tila wala na siyang lakas. Wala ka talagang silbi, sigaw ni Leo bago niya sinipa ang gilid ng kutsyon ni Teresa. Mamatay ka na lang sana ng mabilis para matapos na ang lahat ng ito. Nang lumabas si Leo at marahas na isinara ang pinto, muling lumabas si Nanay Ising mula sa pinagtataguan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang nakita niya sa mga mata ni Teresa. Ang mga mata ng legal na asawa ay tila naging mga uling na nagbabaga sa dilim. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang hintuturo. Iginalaw niya ito hindi na bilang isang mahinang senyales, kundi bilang isang panunumpa. Bawat buto sa kanyang katawan na tila nadurog ay nagsimulang maghanap ng paraan para muling magdugtong. Nay, ang camera. Bulong ni Teresa. Ano anak, anong camera ng tanong ni Nanay Ising? Sa drawer, sa baba. Ang lumang dashcam ni Leo, itago mo, sa sala, i-record mo, lahat. Naintindihan ni Nanay Ising ang plano. Ang katarungan ay hindi magsisimula sa sigaw, kundi sa mga lihim na katotohanang nakatago sa ilalim ng kanilang mga ilong. Habang ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong ng mansyon, ang bawat patak ay tila naghuhugas sa takot ni Teresa. Pinalalitan ito ng isang matibay na pundasyon para sa kanyang muling pagkabuhay. Ang lihim tungkol kay Maria, ang pangalang ibinigay ni Teresa sa kanyang anak sa kanyang mga panaginip, ang magiging mitya ng apoy na susunog sa buong mansyon ng mga traitor. Huwag mong dungisan ang mga daliri mo sa tinta, Leo. Ako na ang gagawa. Mas sanay ako sa pagpapatakbo ng mga taong walang kalaban-laban. Ang boses ni Aling Remedios ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bintana sa silid atipan. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng itim na tinta at ang mga papeles na maglilipat ng lahat ng ari-arian ni Teresa sa ilalim ng pangalan ni Leo. Habang nangyayari ito, si Teresa ay nakahiga nakatingin sa isang maliit na butas na medyas ng sanggol na nakatago sa ilalim ng kanyang maruming unan. Ang tanging alaala ng anak na akala niya ay nawala na sa kanya. Ang pag-ibig ng isang ina ay nakikipaglaban sa lupit ng isang biyenan sa gitna ng katahimikang nakakabingi. Naramdaman ni Teresa ang malamig at malagkit na likido ng tinta nang iditit ni Aling Remedios ang kanyang hinlalaki rito. Ang bawat pagdampi ng daliri ng matanda sa kanyang balat ay parang hapdi ng apoy. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, gusto niyang isampal sa matanda. Ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiis. Ang bawat segundo ng pagpapanggap ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Tingnan mo siya, Leo, parang isang bangkay na naghihintay na lang ilibing ta. Wika ni Aling Remedios
habang marahas na idinidiin ang hinlalaki ni Teresa sa puting papel. Sinasabi ko sa iyo ito ang pinakamatalinong desisyon na ginawa natin. Kapag nakuha na natin ang buong titulo ng mansyong ito, maaari na nating ibenta ang lahat at lumipat sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Doon sisimulan natin ang buhay na nararapat para sa atin, kasama si Clara. Mabaka naman masyadong mabilis. Tugon ni Leo na bagamat nakukonsensya, ay hindi man lang magawang pigilan ng kanyang ina. Paano kung may makakita sa ginagawa natin? Sino ang makakakita? Ang matandang ising na yun, huwag kang mag-alala, tatanggalin ko rin ang babaeng yan kapag hindi na natin kailangan. Ngayon itago mo na ang mga papeles na ito sa vault. Ito ang susi natin sa yaman. Nang lumabas ang dalawa, na iwan si Teresa na may itim na marka sa kanyang daliri, isang marka ng pagtatraidor na tila hinding-hindi na mabubura. Ngunit sa ilalim ng kumot, dahan-dahang iginalaw ni Teresa ang kanyang braso. Hindi na ito ang mahinang panginginig. Ito ay isang kontroladong paggalaw. Sa tulong ng mga ehersisyong itinuro sa kanya sa nursing school, na palihim niyang ginagawa gabi-gabi, unti-unting nagbabalik ang kuryente sa kanyang mga kalamnan. Maya-maya pa ay dahan-dahang pumasok si Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Teresa, nakuha na nila ang thumb mark mo. Patawad anak, wala akong nagawa. Nakasara ang pinto mula sa labas. Ayos lang, Nay, pabulong na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon kaysa noong nakaraang gabi. Ang camera, nasaan? Inilabas ni Nanay Ising mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na memory card. Nakuha ko ang dashcam, Teresa. Nakatago na ito sa ilalim ng florera sa sala. Narinig ko ang lahat ng usapan nila tungkol sa pagbebenta ng bahay at ang pag-amin ni Leo na siya ang tumulak sa'yo. Lahat yun nakarecord dito. Naramdaman ni Teresa ang isang maliit na tagumpay sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang bawat patak ng kanyang luha ay nagiging kristal ng determinasyon. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan, ang tungkol kay Clara. Nay, si Clara, bakit siya nandito? Huminga ng malalim si Nanay Ising at lumapit sa tenga ni Teresa. Huwag kang mabibigla, anak. Nalaman ko mula sa isang kapitbahay na si Clara ay hindi lang basta kabit. Siya ang anak ng dating business partner ng tatay mo na nalugi. Mukhang matagal na nilang pinaplano ito, Teresa. Ginagamit nila ang galit ni Clara sa pamilya mo para ubusin ang lahat ng meron ka. Isang matinding siklab ng galit ang bumalot kay Teresa. Hindi lang pala ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa paghihiganti na wala naman siyang kinalaman. Ang kanyang ama ay isang mabuting tao at ang madamay siya sa galit ng nakaraan ay isang kawalang katarungan na hindi niya hahayaang magpatuloy. Nay, tulungan mo akong maupo, pakiusap ni Teresa. Sa gitna ng matinding sakit, sa tulong ni Nanay Ising, nagawa ni Teresa na maupo sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Ang bawat buto niya ay parang sumisigaw, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas kaysa sa anumang patalim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may itim na tinta, ang markang dapat sana ay pumatay sa kanya, ay siya namang magiging mitsa ng kanyang pagbabalik. Maghanda ka, Leo. Maghanda ka, Aling Remedios. Bulong ni Teresa sa hangin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng silid-atipan. Dahil ang basahang itinapon nyo ay magiging tali na sasakal sa inyong lahat. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang isang kakaibang tunog. Mula sa sahig ang tunog ng isang sapatos na parang tumigil sa tapat mismo ng pinto. Ang kandado ay dahan-dahang uminog. Sino ang nasa labas? At narinig ba nila ang pagbangon ng babaeng akala nila ay wala ng buhay? Akala mo ba sapat na ang makuha namin ang mansyong ito para mabayaran ang utang ng tatay mo sa pamilya ko? Kulang pa ito, Teresa. Kulang na kulang pa ang buhay mo para sa paghihirap na dinanas namin. Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa pintuan ng silid-atipan. Mabilis na kumilos si Nanay Ising, halos itulak niya si Teresa pabalik sa pagkakahiga bago pa tuluyang bumukas ang pinto. Ang bawat buto ni Teresa ay tila sumigaw sa sakit dahil sa biglaang pagbagsak, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinabagal ang kanyang paghinga, at hinayaang maging parang isang walang buhay na estatwa sa gitna ng dilim. Pumasok si Clara, ang bawat hakbang ng kanyang takong sa kahoy na sahig ay parang isang pintig ng kaba sa dibdib ni Nanay Ising. May dalang pabango ang hangin na pumasok, ang paboritong pabango ni Teresa, na regalo pa ng kanyang yumaong ama na ngayon ay ninakaw na rin ng babaeng ito.
Ising bakit ang tagal mong buksan ang pinto? May itinatago ka ba ang tanong ni Clara? Habang nililibot ng tingin ang makalat na silid. Huminto ang kanyang paningin sa basang bimpo na ginamit ni Nanay Ising kanina. Wala po Ma'am Clara, nililinis ko lang po ang dumi ni Teresa. Alam niyo naman po mahirap ng mga moy sa buong bahay. Panginginig na sagot ni Nanay Ising habang nakayuko. Lumapit si Clara sa kama ni Teresa. Pinagmasdan niya ang mukha ng legal na asawa na puno ng bakas ng pagdurusa. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa tenga ni Teresa, sapat na para maramdaman ng biktima ang init ng kanyang hininga. Alam mo Teresa, kung naririnig mo ako, gusto ko lang malaman mo na masarap pala ang pakiramdam na matulog sa kama mo. Masarap palang isuot ang mga damit mo. At ang asawa mo hinding-hindi ka na niya naaalala kapag kasama niya ako. Ang tatay mo winasak ang negosyo ng tatay ko noon. Namatay ang ama ko sa lungkot habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman. Ngayon ako naman ang manonood sa'yo habang dahan-dahan kang nauubos. Naramdaman ni Teresa ang matinding pagnanais na idilat ang kanyang mga mata at sakalin ang babaeng nasa harap niya. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang bawat salita ni Clara ay naging uling na nagpapainit sa kanyang determinasyon. Sa ilalim ng kumot ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa kutson. Hindi ito ang oras para sa galit na walang plano, ito ang oras para sa pagtitiis na may layunin. Ising bukas na bukas ilipat mo ang mga lumang gamit sa kabilang bodega. Ayoko nang makakita ng kahit anong gamit ng babaeng ito sa mansion ko. At huwag mo siyang masyadong pakainin. Mas mabilis na matapos ang lahat, mas mabuti para sa ating lahat, utos ni Clara bago siya lumabas at marahas na isinara ang pinto. Nang marinig nila ang papalayong mga yapak ni Clara, huminga nang malalim si Nanay Ising at agad na lumapit kay Teresa. Anak, kailangan na nating kumilos. Nararamdaman ko na ang panganib. May nahanap ako sa basurahan kanina habang naglilinis ako sa silid ni Aling Remedios. Inilabas ni Nanay Ising ang isang lukot na piraso ng papel. Ito ay isang resibo ng padala ng pera, isang regular na remittance sa isang pangalan sa Bacolod, Elena Goles. Sino si Elena Goles na pabulong na tanong ni Teresa habang pilit na inaalala ang mga pangalan sa kanyang nakaraan. Siya ang midwife na tumulong sa'yo noong gabi ng panganganak mo, Teresa. Naaalala ko ang mukha niya. Siya ang huling nakahawak sa anak mo bago ito Tinakbo ni Aling Remedios. Ito na ang ebidensya, anak. Buhay ang... mo at ang perang ipinapadala ni Remedios ay malamang para sa pananahimik ng babaeng ito. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimula ng magtagpi-tagpi sa isipan ni Teresa. Ang pagkawala ng negosyo ng ama ni Clara, ang pagtatrader ni Leo, ang pagbebenta sa kanyang anak at ang pagkakulong niya sa sarili niyang mansion. Ang lahat ng ito ay magkakaugnay sa isang mahabang kadena ng kasamaan. Nay, ang memory card, kailangang makarating kay Attorney Morales. Siya lang ang tanging kaibigan ng tatay ko na mapagkakatiwalaan. Wika ni Teresa, ang kanyang boses, ay puno ng lakas na tila hindi nanggaling sa isang taong naghihingalo. Pero paano ako makakalabas, Teresa? Binabantayan ako ni Leo at ng mga bagong guard na kinuha ni Clara, sagot ni Nanay Ising na may takot sa mga mata. Tumingin si Teresa sa bintana ng silid at tipan. Isang maliit na siwang iyon na tanging anino lang ang nakakadaan. Ang bintana, nay, may matandang puno ng mangga sa labas. Kung makakakuha ka ng pagkakataon bukas ng gabi habang may party sila, kailangang makatakas ka. Sa gabing iyon, habang ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan, si Teresa ay hindi natulog. Ginamit niya ang bawat minuto para igalaw ang kanyang mga binti, para sanayin ang kanyang mga braso. Ang sakit ay hindi na hadlang, kundi isang paalala na siya ay buhay pa. Sa ibaba narinig nila ang tunog ng mga basong nagbabanggaan at ang masayang tawanan ni Leo, Clara at Aling Remedios. Nagdiriwang sila sa tagumpay ng kanilang kasamaan, hindi alam na sa itaas ng kanilang mga ulo, ang basahang itinapon nila ay dahan-dahan nang nagiging isang nagbabagang bakal. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-ensayo, isang kakaibang kaluskos ang narinig ni Teresa mula sa bubong. Hindi ito tunog ng hangin o ng sanga ng puno. Ito ay tunog ng mabibigat na yapak na tila may hinahanap. May iba pa bang nakakaalam na gising na ang legal na asawa? O baka naman ang kamatayan ay hindi na makapaghintay sa loob ng silid at tipan? Ang pinakamalakas na dalangin ng isang masamang tao ay ang katahimikan ng kanyang biktima dahil sa bawat saglit na hindi ka umiimik, naniniwala silang ligtas na ang kanilang mga kasalanan.
Ang boses ni Aling Remedios ay nanggagaling sa baba, malapit sa altar ng mga santo na nasa sala. Naririnig ni Teresa ang dahan-dahang pag-ikot ng mga butil ng kanyang rosaryo, ang bawat Aba Ginoong Maria ay sinasabayan ng tunog ng paghigop ng mainit na tsaa. Isang nakapangingilabot na imahe ang isang kamay ay humahawak sa banal na simbolo, habang ang kabilang kamay naman ay handang sumakal sa buhay ng isang inosenteng tao. Para kay Teresa, ang bawat dasal ng kanyang biyenan ay parang isang saksak sa kanyang kaluluwa, isang paalala kung gaano kalalim ang pagkukunwari ng pamilyang ito. Sa loob ng silid at tipan, ang kaluskos sa bubong na narinig ni Teresa kanina ay huminto. Ngunit pinalitan ito ng isang mas nakakatakot na tunog, ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob sa kanyang silid. Mabilis na ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay tila isang tambol na baka marinig ng sinumang papasok. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang muka. Si Aling Remedios yon, bitbit pa rin ang kanyang rosaryo. Lumapit ang matanda sa kama ni Teresa, ang kanyang muka ay parang isang maskara ng kabanalan na may nakatagong na lamig na puot. Alam mo, Teresa, kung bakit kita ganito katindi kamuhian, bulong ng matanda. Habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Teresa, isang haplos na tila gumagapang na uod sa kanyang balat. Dahil sa bawat oras na tinitingnan kita, naaalala ko kung paano kami nagmakaawa sa tatay mo noon. Para sa isang malit na utang, tinanggihan niya kami. Pinanood niya kaming mawalan ng lahat. Ngayon ang mansyong ito ay akin na. At ang anak mo, ang batang yon, ang huling bakas ng dugong iyon na gusto kong burahin. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding panginginig sa loob ng kanyang kalamnan. Ang kanyang anak, ang inosenteng sanggol, ay pinagbabayaran ng isang kasalanang hindi niya alam. Ang puso ni Teresa ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang kanyang ama ay hindi masamang tao, na ang utang na sinasabi ng matanda ay bayad na bago pa ito namatay. Ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Huwag kang mag-alala, malapit na ang katapusan mo, dagdag ni Remedios, habang inilalabas ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Ito ang gamot mo para sa ngayong gabi. Isang pampatulog na sisiguro na hindi ka nagigising pa para makita ang pagsikat ng araw bukas. Mas mabuti na ito kaysa hayaan kang mabulok dito ng matagal. Dahan-dahang binuksan ni Remedios ang bibig ni Teresa. Ang bawat segundo ay tila isang oras para sa biktima. Ngunit bago pa man maibuhos ang likido, narinig ang isang malakas na sigaw mula sa ibaba. Masiklara, nag-aaway sila ng mga tauhan ni Attorney Morales sa labas. Sigaw ni Leo mula sa hagdanan. Nabigla si Aling Remedios. Mabilis niyang itinago ang vial sa kanyang bulsa at mabilis na lumabas ng silid nang hindi man lang isinasara ang pinto ng maayos. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang idinilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pagkakataong dumating. Nanay Ising, bulong ni Teresa habang pilit na iniaanggat ang kanyang katawan. Lumitaw si Nanay Ising mula sa dilim ng silid, ang kanyang muka ay puno ng kaba. Narinig ko, anak, dumating ang abogado. Mukhang may nagpadala ng tip tungkol sa mga illegal na transaction ni Leo sa bangko. Ito na ang oras natin, Nay, wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tulungan mo akong makarating sa bintana. Kailangan mong ibigay ang memory card kay Attorney Morales bago siya umalis. Sa tulong ni Nanay Ising, dahan-dahang bumaba si Teresa mula sa kama. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ang kanyang balanse ay gaping, ngunit ang isipin na ang kanyang anak ay naghihintay sa kanya sa Bacolod ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Nakarating sila sa bintana. Ang puno ng mangga sa labas ay tila nakaabang, ang mga sanga nito ay parang mga kamay na gustong sumalo sa kanila. Nay, kunin mo ito, sabi ni Teresa, habang iniabot ang maliit na memory card na nakabalot sa isang piraso ng tela. Kapag nakababa ka na, tumakbo ka ng direkta sa gate. Huwag kang lilingon, ipakita mo ito kay Attorney Morales. Sabihin mong buhay ako. Paano ka, Teresa, hindi kita maiiwan dito? Pagmamatigas ni Nanay Ising habang lumuluha. Kailangan mong gawin ito para sa akin, Nay, para kay Maria. Kapag nakuha ng abogado ang ebidensya, hindi na nila ako magagalaw. Sige, Nanay, parating na sila. Mabilis na lumabas si Nanay Ising sa maliit na siwang ng bintana. Ang tunog ng kanyang paggapang sa mga sanga ng puno ay naging musika sa pandinig ni Teresa.
Pinanood niya ang matanda habang dahan-dahang bumababa sa dilim hanggang sa mawala ito sa anino ng mga halaman. Bumalik si Teresa sa kanyang kama, ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga sugat ay tila nag-aapoy muli. Ngunit sa pagkakataong ito may ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana, ang hangin ng kalayaan. Ngunit ang katahimikan ay agad na naputol nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang boses ni Leo ay puno ng galit at takot. Nasaan ang matandang ising, bakit wala siya sa kusina? At bakit bukas ang pinto ng silid at tipan? Narinig ni Teresa ang mabibilis na yapak na papunta sa kanyang direksyon. Alam niyang sa sandaling ito ang lahat ay nakataya. Kung mahuhuli nila si Nanay Ising, ang lahat ng sakripisyo niya ay mawawalan ng saysay. Isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto ng kanyang silid. Pumasok si Leo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa bukas na bintana at kay Teresa na nakahiga sa kama humihingal. Anong ginawa mo, Teresa? Sigaw ni Leo habang lumalapit sa kanya, ang kanyang kamay ay nakataas na tila handang manakit. Nasaan ang matanda? Anong ibinigay niyo sa abogado? Tumingin si Teresa nang diretso sa kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata. Isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi, isang tawang puno ng pangungutya. Huli na, Leo, pabulong na sagot ni Teresa, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang katotohanan ay nakalabas na sa mansyong ito. Dahil sa sobrang galit, hinablot ni Leo ang leg ni Teresa. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa gate, kasunod ang tunog ng mga sirena ng pulis na dahan-dahang lumalapit. Nabitawan ni Leo si Teresa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa bintana, pagkatapos ay kay Teresa, at sa huli ay sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan sa labas, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Teresa habang dahan-dahang dumarating ang mga awtoridad. Sapat na ba ang ebidensya para mabawi ang kanyang anak, o ang laban na ito ay simula pa lamang ng isang mas masakit na kabanata o mungkin? Ang mahabang hiyaw ng mga sirena ng pulis ay parang isang koro ng katarungan na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pag-ikot ng pulang liwanag na tumatama sa mga bintana ng mansion ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa mukha ni Leo, isang mukha na dati ay puno ng yabang, ngunit ngayon ay naging larawan ng purong takot. Sa labas, narinig ang marahas na pagbalandra ng pinto ng mga sasakyan at ang mabibigat na yabak ng mga sapatos na tumatama sa semento papalapit sa pintuan ng tahanang naging bilangguan ni Teresa. Leo, anong ginagawa mo? Huwag kang tumayo lang dyan, itago mo ang mga papeles. Ang boses ni Aling Remedios ay nanggagaling sa ibaba, puno ng desperasyon, habang naririnig ang malalakas na katok sa main gate. Ngunit hindi na makagalaw si Leo. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang mga kamay na kanina lang ay nakasakal sa leeg ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pabalik-balik ang tingin sa bukas na bintana, at sa asawang akala niya ay wala ng lakas. Si Teresa naman, bagamat hapong-hapo at hirap huminga, ay hindi inalis ang tingin sa asawa. Ang bawat paghabol niya ng hininga ay tila isang panunumbat na mas masakit pa sa anumang sampal. Police, buksan ang pinto. Attorney Morales is with us. Ang sigaw mula sa labas ay sinundan ng tunog ng pagpuwersa sa trangka ng pinto. Sa loob ng ilang saglit, ang silid at tipan ay napuno ng ingay at liwanag. Pumasok si Attorney Morales, ang matalik na kaibigan ng tatay ni Teresa, kasunod ang dalawang opisyal ng pulis. Nang makita ng abogado ang kalagayan ni Teresa, na nakahiga sa maruming kutsyon payat at may bakas ng dugo sa ulo, ang kanyang muka ay namula sa galit. Teresa, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Bulong ng abogado habang mabilis na lumalapit sa kama. Officer, wala kaming ginagawang masama, na aksidente po siya sa hagdan dahil sa sobrang pagod sa ospital. Inaalagaan po namin siya rito. Diwot kumplat iwasa. Ang boses ni Aling Remedios ay biglang bumalik sa dati nitong tono, ang tono ng isang kawawang matanda. Pumasok siya sa silid, pilit na lumuluha at humahawak sa kanyang dibdib. Leo, sabihin mo sa kanila, di ba't mahal na mahal natin si Teresa? Totoo po, officer. Hindi lang po namin siya madala sa ospital dahil ayaw niya. Natatakot siya sa mga doktor. Pagsisinungaling ni Leo, bagamat ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitatago. Tumingin ang isang pulis kay Teresa. Ma'am, totoo po ba ang sinasabi nila na aksidente lang po ba kayo?
naging bingi ang buong silid. Lahat ay naghihintay sa isasagot ni Teresa. Tumingin si Teresa kay Aling Remedios, na palihim na nanlilisik ang mga mata isang babala, na kapag nagsalita siya ay may masamang mangyayari. Tumingin din siya kay Leo na tila nagmamakaawa. Sa sandaling iyon ang lahat ng sakit, ang lahat ng gutom, at ang alaala ng kanyang anak ay nagtipon-tipon sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang ay tinas ni Teresa ang kanyang nanginginig na kamay. Itinuro niya si Leo pagkatapos ay si Aling Remedios. Hindi, aksidente. Ang boses niya ay mahina parang bulong ng hangin ngunit sapat na para magpatahimik sa lahat. Tinulak ako ni Leo, ibinenta nila ang anak ko. Ang salitang ibinenta ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng silid. Mabilis na inilabas ni Attorney Morales ang memory card na ibinigay ni Nanay Ising. Officer, may sapat kaming ebidensya rito. Lahat ng pag-amin nila at ang planong pagkuha sa ari-arian ni Teresa ay nandito sa record. At ang matandang katulong na si Ising ay nasa labas na rin para magbigay ng testimonya. Hindi totoo yan, sinungaling ang matandang yan, gawa-gawa lang yan ni Teresa dahil baliw na siya. Sigaw ni Aling Remedios, ang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng natanggal pinalitan ng isang mukhang puno ng puot at kasamaan. Ay posas ang dalawang ito, utos ng official. Habang kinakabitan ng posas si Leo at Aling Remedios, naramdaman ni Teresa ang unti-unting paghupa ng tensyon sa kanyang katawan. Binuhat siya ng mga medic patungo sa stretcher. Habang inilalabas siya sa silid at tipan, dumaan sila sa harap ng malaking portrait ng kanyang ama sa pasilyo. Sa tingin ni Teresa, tila ngumingiti ang kanyang ama na tila sinasabi sa kanya na tapos na ang dilim. Ngunit bago pa siya mailabas ng pinto, mabilis na lumapit si Aling Remedios habang hinihila ng pulis. Idinikit niya ang kanyang mukha sa stretcher ni Teresa at bumulong sa paraang siya lang ang makakarinig. Akala mo ba panalo ka na ang anak mo? Hinding-hindi mo siya mahahanap. Pinatay na ni Elena ang batang yun pagkabayad ko sa kanya. Wala kang uuwian, Teresa. Wala, napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang bawat himaymay ng kanyang lakas ay tila muling gumuho. Tumingin siya sa papalayong likod ni Aling Remedios na tumatawa ng mahina habang isinasakay sa patrol car. Sa loob ng ambulansya habang nararamdaman ni Teresa ang malamig na hangin at ang dahan-dahang paggalaw ng sasakyan, ang mga salita ni Remedios ay parang mga uod na kumakain sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Patay na ba talaga si Maria o ito na naman ay isang malupit na laro para wasakin ang kanyang katinuan? Tumingin si Teresa sa labas ng bintana sa nagdidilim na langit ng Maynila. Ang katarungan ay nagsimula na ngunit ang tunay na laban para sa kanyang anak ay tila papasok pa lang sa isang mas madilim na eskinita. Patay na ang batang yon, Teresa. Isang malamig na bangkay na lang ang hinahanap mo. Ang boses ni Aling Remedios ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Teresa, mas malakas pa kaysa sa tunog ng heart monitor na nasa tabi ng kanyang kama sa ospital. Sa loob ng puting silid na amoy antiseptic, nakahiga si Teresa habang ang bawat patak ng swero sa kanyang ugat ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa, habang ang kanyang puso ay unti-unting namamatay sa bawat minutong lumilipas. Ang kapayapaang dapat sana ay nararamdaman niya ngayong ligtas na siya ay napalitan ng isang madilim na ulap ng pagdududa. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising, bitbit ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Anak, kumain ka muna. Kailangan mong magpalakas para sa mga susunod na araw. Tiningnan ni Teresa ang sabaw ngunit wala siyang maramdamang gutom. Ang bawat lunti ang dahon ng sili at ang usok ng sabaw ay tila walang saysay sa harap ng kanyang nararamdamang pait. Nay, totoo kaya ang sinabi ni Remedios na wala na si Maria? Huwag mong papakinggan ang matandang iyon, Teresa. Mabilis na sagot ni Nanay Ising habang inuupo ang sarili sa tabi ng kama. Ang bibig ni Remedios ay parang imbernal, puro dumi ang lumalabas. Sinabi lang niya iyon para saktan ka, para kahit nasa kulungan siya, ay hawak pa rin niya ang leeg mo. Ang taong nagpapadala ng pera sa Bacolod ay hindi magpapadala kung wala na siyang binabayaran para sa pananahimik. Pumasok si Attorney Morales, ang kanyang muka ay seryoso habang may hawak na folder. Good morning, Teresa. I hope you're feeling better. I have news from the precinct. Attorney, anong sabi ni Leo? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asang may makuhang katotohanan. Si Leo, gaya ng inasahan, sinisisi niya ang kanyang ina sa lahat. Sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa pagbebenta sa bata
at napilitan lang siyang manahimik dahil sa takot kay Remedios. Ngunit tungkol kay Elena Goles ang midwife sa Bacolod, may problema tayo, buntong hininga ng abogado. Anong problema, attorney? Nagpadala na kami ng mga tauhan sa Bacolod, pero ang address na nasa remittance slip ay abandonado na. Sabi ng mga kapitbahay mahigit 1 taon na raw na hindi nakikita si Elena. May mga balita raw na lumipat ito sa isang liblib na baryo sa Negros dahil may mga taong naghahanap sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumatayo sa takot. Kung nawawala ang tanging saksi, paano niya malalaman kung buhay pa ang kanyang anak? Ang katarungan para sa kanyang ari-arian ay nagsisimula na, pero ang katarungan para sa kanyang pagiging ina ay tila pader na lalong tumataas. Attorney, kailangan kong pumunta roon. Hindi ako pwedeng manatili lang dito habang hindi ko alam ang totoo. Pilit na bumabangon si Teresa kahit na ang kanyang likod ay sumisigaw pa rin sa sakit. Hindi maaari, Teresa. Masyadong mahina pa ang katawan mo, pigil ni Nanay Ising. Ang sabi ng mga doktor, kailangan mo ng physical therapy para sa iyong mga binti at likod. Wala akong pakialam sa sakit na. Ang anak ko ang pinag-uusapan dito. Kung kailangang gumapang ako hanggang Bacolod, gagawin ko. Ang mga mata ni Teresa ay naglalabiyab sa determinasyon, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang gamot o benda. Tumayo si Attorney Morales sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Teresa, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Kaninang madaling araw may tumawag sa opisina ko. Isang hindi kilalang numero. Ang sabi lang ng boses, sabihin mo kay Teresa, ang hinahanap niya ay hindi patay, pero ang buhay niya ay nanganganib hanggat hindi siya tumitigil. Naging tahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng paghinga ni Teresa at ang mahinang tunog ng aircon. Ang bawat salita ng banta ay tila isang babala na ang kalaban nila ay hindi lang sina Leo at Remedios. May mas malalim na anino na nakatago sa likod ng trahedyang ito. Sino ang taong iyon? Tanong ni Teresa. Hindi namin alam, pero ang mahalaga, kinumpirma niya, na buhay ang anak mo, sagot ng abogado. Kaya kailangan nating mag-ingat. Habang nasa ospital ka, may mga pulis na nakabantay sa labas. Pero kailangan nating bilisan ang pagkuha ng impormasyon bago pa nila tuluyang maitago si Maria. Nang muling maiwan si Teresa at Nanay Ising, sa silid tumingin si Teresa sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagliligtas ng buhay ngayon ay handang lumaban para sa buhay ng kanyang sariling dugo. Kinuha niya ang krusipiho na nakasabit sa kanyang leeg at mahigpit itong hinawakan. Maria, nasaan ka man? Hintayin mo si Mama. Kahit anong anino ang humarang sa akin, hahanapin kita pa. Bulong ni Teresa sa hangin. Isang mahinang tunog ng pagkatok ang narinig sa pinto. Isang nurse ang pumasok, dala ang isang basket ng mga bulaklak. Ma'am Teresa, may nagpadala po nito para sa inyo. Wala pong card pero may kasamang maliit na sapatos ng bata sa loob. Nang makita ni Teresa ang puting sapatos ng bata sa gitna ng mga bulaklak, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ang sapatos na binili niya 5 taon na ang nakalilipas ang pares ng sapatos, na dapat sana ay isinuot ng kanyang sanggol sa araw ng paglabas nito sa ospital. Paano napunta ito sa nagpadala ng bulaklak? Sino ang taong nakakaalam sa bawat detalye ng kanyang pinakamasakit na alaala? Hindi mo ako mapapatigil, Clara. Kahit ubusin mo pa ang lahat ng bulaklak sa mundo para takutin ako, hindi mo na maibabalik ang takot sa mga mata ko. Ang tinig ni Teresa ay hindi na isang pabulong na hininga. Bagamat pause at may gasgas pa ang kanyang lalamunan, ang bawat salita ay lumabas na may bigat ng isang hatol. Sa loob ng silid sa ospital, hawak niya ang maliit na puting sapatos na ipinadala sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa pangamba, kundi sa nag-aapoy na pagnanais na mahanap ang katotohanan. Ang sapatos na ito, na dapat sana ay puno ng bango ng isang sanggol, ay amoy alikabok at pananakot. Teresa, kailangan mong magpahinga. Ang bawat emosyon na nararamdaman mo ay nagpapataas ng iyong blood pressure, paalala ng physical therapist na nasa tabi niya. Kasalukuyang sinusubukan ni Teresa na itayo ang kanyang sarili mula sa wheelchair patungo sa mga parallel bars. Ang bawat pagtatangka niya na itukod ang kanyang mga paa ay parang pagtapak sa libu-libong karayom. Ang kanyang mga binti na ilang linggong hindi nagamit ay tila mga tuyong sanga na anumang oras ay maaaring mabali. Hindi ako pwedeng magpahinga, Nurse Anna, sagot ni Teresa habang kinakagat ang kanyang labi upang pigilin ang daing ng sakit.
Habang nakahiga ako rito, ang anak ko ay kasama ng mga taong itinuring siyang gamit. Ang sakit sa mga binti ko, wala ito kumpara sa sakit na naramdaman ko noong marinig kong ibinenta siya ng sarili kong biyenan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Teresa, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan. Naisip niya si Maria, ang mukha ng batang nakita niya sa kanyang mga panaginip. Buhay ang kanyang anak. Ang kaisipang iyon ang nagsilbing kuryente na dumiretso sa kanyang mga kalamnan. Sa huling bahagi ng session sa unang pagkakataon, nagawa ni Teresa na tumayo ng tuwid nang walang alalay sa loob ng 10 segundo. Isang maliit na tagumpay, ngunit para sa kanya ito ay isang higanteng hakbang patungo sa Bacolod. Pumasok si Attorney Morales, ang kanyang mga yapak sa linoleum na sahig ay mabilis at tila may dalang mahalagang balita. Teresa, nakuha na namin ang report mula sa delivery service. Ang nagpadala ng mga bulaklak at sapatos ay isang babaeng nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses, ngunit nakilala siya ng rider dahil sa isang kakaibang tattoo sa kanyang pulso, isang maliit na corona. Si Clara, mabilis na sagot ni Teresa. Iyon ang tattoo na ipinagmamalaki niya noong akala niya ay hindi ko siya nakikita. Gusto niyang iparamdam na siya ang reyna ng mansion ko. Hindi lang yan, Teresa, dugtong ng abogado habang inilalabas ang isang tablet. Nahanap na namin ang record ng bank account ni Elena Goles. Bago siya nawala sa Bacolod, may isang malaking halaga ang pumasok sa account niya, hindi galing kay Remedios, kundi mula sa isang offshore account na nakalink sa pamilya ni Clara. Napatigil si Teresa. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagkalkula. Ibig sabihin, hindi lang si Remedios ang may kinalaman dito. Matagal na silang magkasabwat ni Clara. Ginamit ni Clara ang galit niya sa tatay ko para makuha ang anak ko at gamitin itong panakot sa akin. Mukhang ganoon na nga, Teresa. Si Clara ang utak sa likod ng pananahimik ni Elena. At ang banta na natanggap ko malamang ay galing sa mga tauhan niya. Gusto kanilang manatiling paralisado, hindi lang ang katawan mo, kundi pati ang tapang mo. Isang mahinang tunog ng pagkatok ang narinig muli sa pinto. Si Nanay Ising iyon, may dalang isang maliit na sobre na natagpuan niya sa ilalim ng unan ni Teresa matapos palitan ng nurse ang bedsheets. Anak, may nakita pa ako. Mukhang may pumasok dito sa silid mo habang natutulog ka kanina. Binuksan ni Teresa ang sobre. Sa loob ay may isang lumang piraso ng tela, isang bahagi ng kumot na ginamit niya noong siya ay nanganak. May nakasulat na mga salita gamit ang pulang tinta, landas ng pagsisisi o landas ng kamatayan. Pumili ka, Teresa. Ang Bacolod ay isang malaking libingan para sa mga taong hindi marunong tumigil. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang batok. Ang taong pumasok sa kanyang silid ay napakalapit sa kanya. Ang seguridad ng ospital ay nalusutan. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Iniladlad niya ang telang iyon sa harap ni Attorney Morales. Gusto nila akong takutin, Attorney, ipakita natin sa kanila na nagkamali sila ng kinalaban. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nurse Anna, ituloy natin ang therapy. Gusto ko sa susunod na linggo, kaya ako na hindi lang tumayo, kundi lumakad palabas ng ospital na ito. Teresa, delikado ang binabalak mo, babala ni Attorney Morales. Attorney, ang buhay ko ay matagal nang nasa panganib simula nang itulak ako ni Leo sa hagdan. Ang pagkakaiba lang ngayon, alam ko na kung sino ang mga kalaban ko. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang mukha ni Clara na nagmamakaawa sa harap ng katarungan. Nanay Ising, ihanda mo ang mga gamit ko. Lilipad tayo sa Bacolod sa lalong madaling panahon. Nang muling maiwan ang katahimikan sa silid, tumingin si Teresa sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing nurse na laging nakayuko kay Remedios. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang puno ng apoy at pusong bakal. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na sapatos at hinalikan ito. Maria, malapit na si Mama. Walang pader, walang banta, at walang Clara ang makakapigil sa akin. Ngunit habang tinitingnan niya ang sapatos, napansin niya ang isang maliit na marka sa loob nito, isang pangalan na nakaborda ng Pino Sofia. Sino si Sofia? Iyon ba ang pangalang ibinigay nila sa kanyang anak? O ito ba ay isa na namang plano upang iligaw siya sa katotohanan? Huwag kayong titingin sa likod dahil ang nakaraan ay wala nang balak na bawiin kayo. Pero ang hinaharap ay darating na may dalang paniningil na hindi nyo matatakasan.
Habang ang mansion ni Teresa ay maliwanag at puno ng malakas na tugtugin ang silid niya sa ospital, ay nababalot ng isang seryosong katahimikan. Sa unang pagkakataon ang mga paa ni Teresa ay dahan-dahang sumayad sa malamig na sahig nang walang suporta ng wheelchair. Ang bawat hakbang ay isang laban, ang bawat paggalaw ng kanyang kalamnan ay isang tagumpay laban sa tadhana. Sa kanyang isipan naririnig niya ang tawanan ni Clara sa loob ng kanyang sariling bahay, ang bahay na itinayo mula sa dugo at pawis ng kanyang mga magulang. Sa mansion ang paligid ay puno ng mga bulaklak at mamahaling alak. Si Clara suot ang isang pulang bestida na pag-aari ni Teresa ay taas noong nakikipag-usap sa mga piling bisita. Nagawa niyang makalabas sa kustodya ng pulisya sa tulong ng mga maimpluwensyang koneksyon ng kanyang pamilya, habang si Leo at Aling Remedios ay nananatili sa loob ng piitan dahil sa mga direktang ebidensya ng pananakit. Gamit ang peking dokumentong may thumb mark ni Teresa, pansamantalang nakuha ni Clara ang kontrol sa ari-arian. Alam niyo naman si Teresa ay sadyang marupok ang isipan, wika ni Clara sa kanyang mga panauhin habang humihigop ng wine. Sa sobrang bigat ng kasalanan niya sa pamilya ko noon, siya na mismo ang nag-abot ng titulong ito sa akin bilang kabayaran. Ayaw ko sana pero masyado siyang mapilit. Ngayon nagpapahinga siya sa isang espesyal na pasilidad para sa kanyang mental health. Ang mga bisita ay nagbubulungan ng iba, ay tumatango na tila naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng ito. Ang gaslighting ni Clara ay umabot na sa antas na kaya niyang baluktutin ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon sa dilim ng mga puno ng mangga ay may isang pares ng mga mata na nanonood sa bawat galaw niya. Si Nanay Ising iyon na bumalik ng palihim upang kumuha pa ng mahahalagang dokumento na naiwan ni Teresa. Samantala sa ospital naglalakad na si Teresa patungo sa bintana. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, ang kanyang mukha ay may bakas pa ng mga sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng pagbilang sa kanyang isip, isang hakbang para sa bawat kasalanan ni Leo, isang hakbang para sa bawat sampal ni Remedios, at isang hakbang para sa bawat kasinungalingan ni Clara. Attorney Morales, tawag ni Teresa sa abogadong kapapasok lang ng silid. Ihanda mo ang lahat. Hindi na tayo maghihintay sa desisyon ng korte tungkol sa mansion. Kung nakuha niya iyon sa pamamagitan ng panlilinlang, babawin ko iyon sa pamamagitan ng katotohanan. Pero bago ang lahat, kailangan nating hanapin si Sofia. Sofia, tanong ni Attorney Morales. Iyon ang pangalang nakita ko sa sapatos. Sagot ni Teresa habang kinukuha ang kanyang bag. Iyon ang pangalang ibinigay nila sa anak ko para burahin ang pagkatao niya bilang anak ko. Attorney, alis na ako sa ospital na ito ngayong gabi. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Teresa, masyadong mapanganib ang plano mo. Si Clara ay may mga tauhan na nakapaligid sa mansion, babala ng abogado. Hayaan mo silang magbantay, attorney. Habang nagdiriwang sila sa loob ng mansion ko, hindi nila alam na ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay unti-unti nang nagbibitak. Nanay Ising, nakuha mo ba ang kailangan natin? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Ising, hinihingal at basang-basa ng ulan. May hawak siyang isang lumang notebook, ang diary ni Aling Remedios, na itinago sa ilalim ng sahig ng kanyang silid. Anak, narito na. Narito ang lahat ng pangalan ng mga taong binayaran nila sa Bacolod. At may isa pang bagay. Isang lalaking dumating sa party kanina. Isang lalaking nagngangalang Don Victorio Villamor. Napatigil si Teresa. Ang pangalang Villamor ay ang pamilyang sinasabing kumuha kay Maria. Ang presensya ng taong ito sa party ni Clara ay nangangahulugan lamang ng isang bagay: ang sabuatan ay mas malalim at mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Victorio Villamor, bulong ni Teresa. Kung siya ang humahawak sa anak ko, ibig sabihin ay ginagamit ni Clara ang anak ko para makuha ang suporta ng mga Villamor. Gagamitin nila ang bata para sa kanilang mga negosyo at kapangyarihan. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi na siya pwedeng maging mahina. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang jacket at hinarap ang dalawa. Ito na ang simula ng pagtatapos ng kanilang piging, wika ni Teresa, habang dahan-dahang lumalakad palabas ng silid. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang isang babala ng paparating na bagyo. Don Victorio, Clara, hindi niyo alam kung anong klaseng halimaw ang ginising niyo nang kunin niyo ang anak ko. Habang paalis ang sasakyan ni Teresa mula sa ospital, ang mga ilaw ng lungsod
ay tila nagiging mga anino ng kanyang nakaraan. Ang daan patungo sa Bacolod ay mahaba at puno ng panganib, ngunit para kay Teresa, ito ang tanging landas patungo sa kanyang kaligtasan at sa yakap ng kanyang anak. Sa mansion itinaas ni Clara ang kanyang baso para sa isang toast, hindi alam na sa sandaling iyon. Ang tunay na may-ari ng bahay ay wala na sa ospital at dahan-dahan nang lumalapit para bawiin ang lahat. Anging bawat milyang nilalakbay ng sasakyan patungo sa Bacolod ay parang mga hiblang sinulid na humahatak sa aking bituka. Habang lumalayo kami sa Maynila, mas lalong bumibigat ang bawat hininga ko dahil alam kong sa dulo ng kalsadang ito, alinman sa dalawa ang naghihintay sa akin, ang yakap ng aking anak o ang katotohanang habambuhay na kaming paghihiwalayin ng tadhana. Sa loob ng sasakyan nakatingin si Teresa sa labas ng bintana na habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa Hacienda Villamor. Ang amoy ng sinunog na tubuhan ay dahan-dahang pumapasok sa loob, isang amoy na matamis, ngunit may dalang pait, parang ang buhay na kinalakihan niya. Sa tabi niya si Nanay Ising ay mahimbing na natutulog, ang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa krusipiho. Si Attorney Morales naman ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, tinitiyak ang seguridad ng kanilang matutuluyan. Teresa, malapit na tayo sa hangganan ng hasyenda, bulong ni Attorney Morales nang maibaba ang telepono. Nakausap ko ang isa sa mga dating tauhan doon. Sabi niya si Don Victorio Villamor ay hindi basta-bastang tao. Siya ang hari rito sa Bacolod. Kung totoo ngang nasa kanya si Sofia, hindi sapat ang batas para mabawi mo ang bata. Kailangan natin ng mas matibay na plano. Hindi ako napunta rito para makipag-negotiate, attorney. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga anino ng mga puno sa labas. Kung kailangang gibain ko ang mga pader ng hasyendang iyon, gamit ang sarili kong mga kamay gagawin ko. Ang isang inang ninakawan ng 5 taon ay hindi marunong matakot sa kapangyarihan. Nang makarating sila sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan, sinalubong sila ng isang babaeng nagngangalang Aling Elena, ang midwife na matagal na nilang hinahanap. Ngunit hindi ito ang Elena na inaasahan ni Teresa. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang lantang gulay, ang mga mata ay puno ng takot at ang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. "Huwag niyo akong saktan. Ginawa ko lang ang utos ni Aling Remedios dahil kailangan ko ng pera para sa anak ko." Kaagad na sigaw ni Elena nang makita sila dahan-dahang lumuluhod sa semento habang humihingi ng tawad. Lumapit si Teresa at dahan-dahang hinawakan ang mga balikat ng babae. "Elena, tingnan mo ako. Ako si Teresa. Ako ang inang inagawan mo ng sanggol 5 taon na ang nakalilipas. Hindi kita sasaktan, pero kailangan ko ang katotohanan. Nasaan si Maria, nasaan ang anak ko?" Nagsimulang humagulgol si Elena. Ang tunog ng kanyang iyak ay humahalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Dinala siya rito, Teresa, pero hindi si Don Victorio ang kumuha sa kanya sa umpisa. Si Clara ang nagdala sa kanya sa Hacienda Villamor. Ibinigay niya ang bata kay Don Victorio bilang regalo para makuha ang tiwala nito sa negosyo. Pinangalanan nilang Sofia ang bata at pinalaki sa loob ng mansyon bilang apo ng Don. Bilang apo, tanong ni Nanay Ising, nakakagising lang. "Oo po, dahil namatay ang tunay na apo ni Don Victorio pagkapanganak." Ginamit ni Clara ang pagkakataong iyon. Sinabi niya kay Don Victorio na si Sofia ang batang nakaligtas. Ngayon si Sofia ang buhay ni Don Victorio. Hindi niya hahayaang may kumuha sa bata kahit sino pa ang humarap sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lang pala ibinenta ang anak niya. Ginawa itong kasangkapan para sa kapangyarihan. Ang kanyang anak ay lumalaki sa isang kasinungalingan, itinuturing na dugo ng mga taong pumatay sa kaligayahan ng kanyang ina. "Kailangan ko siyang makita." Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Kahit sa malayo lang, Elena. Sabihin mo sa akin na saan siya ngayon." Bukas ng umaga may misa sa kapilya ng hasyenda. Doon palaging dinadala ni Don Victorio ang bata, ibulong ni Elena. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nakatayo na si Teresa sa likod ng malalaking puno ng acacia malapit sa kapilya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang marahas na kumatok sa kanyang dibdib. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak sa kamay ng isang maliit na batang babae. Ang bata ay suot ang isang puting bestida, ang kanyang buhok ay mahaba at kulot, at may suot siyang isang maliit na puting sapatos, ang kapares ng sapatos na ipinadala ni Clara sa ospital. Napatakip ng bibig si Teresa
Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila sumabog sa saya at sakit. Iyon ang kanyang anak. Iyon si Maria. Ang bawat anggulo ng mukha ng bata ay refleksyon ng kanyang sarili at ni Leo noong sila ay masaya pa. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang isigaw ang pangalan ng bata, ngunit pinigilan siya ni Attorney Morales. Huwag ngayon, Teresa. Tingnan mo ang mga guards sa paligid sa babala ng abogado. Pinanood ni Teresa ang bata habang tumatawa ito at humahalik sa pisngi ni Don Victorio. Isang masayang bata si Sofia o Maria. Mukhang mahal na mahal siya ng matanda. Ngunit ang kaligayahang iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang madugong lihim. Sa sandaling iyon, ang bata ay lumingon sa direksyon ng mga puno ng acacia. Tila may naramdaman siya. Ang kanyang malalaki at itim na mga mata ay tumitig ng diretso sa lugar kung saan nagtatago si Teresa. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang bawat segundo ng kanilang pagtititigan ay tila isang pagkilala ng kaluluwa sa kaluluwa. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang kamay at kumaway ng bahagya sa hangin habang may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Mama, yatal balpo. Bulong ni Teresa habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol ng isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kapilya. Bumaba si Clara suot ang kanyang sunglasses at isang mapanuyang ngiti. Lumapit siya kay Sofia at hinalikan ito sa noo bago tumingin ng diretso sa direksyon ng mga puno kung nasaan si Teresa. Alam ni Clara na nandoon siya. Alam ni Clara na nanonood ang legal na ina. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang telepono at may tinawagan. Maya-maya pa ang mga guards ng hacienda ay nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ni na Teresa. Attorney, kailangan na nating umalis, sigaw ni Nanay Ising. Hindi ako aalis. Ang anak ko ang nandoon, sigaw ni Teresa habang sinusubukang kumawala sa hawak ni Attorney Morales. Isang malakas na putok ang narinig sa hangin hindi mula sa baril, kundi ang tunog ng isang malaking bakal na pinto na isinasara ang pinto ng kapilya na naghihiwalay muli kay Teresa at sa kanyang anak. Teresa, umalis ka na habang may oras ka pa. Dahil sa hasyendang ito, ang mga tulad mong pakialamera ay hindi lumalabas ng buhay. Huwag mo nang pangarapin na mahawakan ang batang iyon dahil sa isip at puso ni Sofia, ikaw ay isang estranghero lamang na walang puwang sa mundo niya. Ang boses ni Clara na nanggagaling sa megaphone ng mga gwardya ay umalingaw-ngaw sa buong tubuhan, tila isang hatol ng kamatayan na humahabol sa bawat hakbang ni Teresa. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, nagtatakbo si Teresa. Sa gitna ng matatayog na puno ng tubo, ang kanyang mga binti na hindi pa lubos na gumagaling ay nanginginig sa bawat pagtama sa mabatong lupa. Ang irony ng sitwasyon ay sumasampal sa kanyang pagkatao. Isang nurse na ang tanging hangad ay magpagaling ngayon ay tinutugis na parang isang kriminal sa sariling lupa ng kanyang anak. Naramdaman ni Teresa ang malapot na pawis na humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat gasgas ng dahon ng tubo sa kanyang balat ay parang mga latay ng nakaraan. Napasandal siya sa isang puno habang ang kanyang puso ay pumipintig nang marahas tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay may lasa ng alikabok at pait. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay marumi nanginginig at puno ng sugat. Ito ba ang mga kamay na yayakap kay Maria? Paano siya lalapit sa anak kung ang bawat hakbang niya ay nagdadala ng panganib sa bata? Teresa, kailangan nating bilisan. Malapit na ang mga aso ng mga Villamor. Pabulong na sigaw ni Attorney Morales, habang hinihila siya patago sa isang mas masukal na bahagi ng hasyenda. Attorney, nakita mo ba ang mga mata niya? Hikbi ni Teresa, ang kanyang boses ay halos mawala sa tindi ng emotion. Kumaway siya sa akin, pakiramdam ko, naramdaman niya ako. Pero si Clara, gagamitin niya ang takot para ilayo sa akin ang anak ko. Gagawin niya akong halimaw sa paningin ni Maria. Yun ang plano niya, Teresa. Ang sirain ang imahe mo bago ka pa man makalapit ang sagot ng abogado habang pilit na binabantayan ang paligid. Sa kabilang dako sa loob ng mansyon ng mga Villamor, nakaupo si Don Victorio sa kanyang malaking silya habang si Sofia ay nakasandal sa kanyang tuhod. Ang bata ay tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila hinahanap ang aninong nakita niya sa ilalim ng puno ng acacia. Lolo, sino po ang babaeng iyon? Tanong ni Sofia, ang boses niya ay kasing lamig ng kristal. Bakit po siya umiiyak? Papasok si Clara sa silid, mabilis na lumapit sa bata at hinawakan ang mga balikat nito. Sofia, darling, huwag mo nang isipin yun.
Isa lang siyang masamang tao na gustong manakit sa atin. Huwag kang lalabas ng bahay nang wala ang mga guards, okay? Baka kunin ka niya sa amin. Tumingin si Don Victorio kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda. Bilang isang matandang leon ng Bacolod, hindi siya madaling maloko. Clara, kilala mo ba ang babaeng iyon? Bakit parang takot na takot ka sa presensya niya? Don Victorio, siya ang babaeng sinasabi ko sa inyo. Ang baliw na nurse na gustong maghiganti sa pamilya ko. Siya ang pumatay sa sarili niyang pamilya sa Maynila at ngayon gusto niyang idamay ang hasyenda niyo. Pagsisinungaling ni Clara, ang bawat salita ay puno ng lason at paninirang puri. Kailangan nating dagdagan ng seguridad. Para na rin sa kaligtasan ni Sofia. Narinig ni Teresa ang lahat ng ito mula sa maliit na device na palihim na nailagay ni Nanay Ising sa loob ng mansyon noong nakaraang gabi. Ang bawat salita ni Clara ay parang mga uling na itinatambak sa kanyang puso. Hindi lang siya ninakawan ng anak ngayon, ay ginagawa pa siyang kriminal sa harap ng sarili niyang dugo. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong ni Teresa sa dilim ng tubuhan. Dahan-dahan siyang tumayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Kung gusto ni Clara ng gyera, ibibigay ko sa kanya, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Anong balak mo, Teresa? Tanong ni Nanay Ising na bakas ang kaba sa muka. Haharapin ko si Don Victorio, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang tunay na ina. Kailangan niyang malaman na ang regalo na ibinigay sa kanya ni Clara ay isang buhay na ninakaw mula sa akin. Kung mahal niya talaga si Sofia, pakikinggan niya ang katotohanan. Ngunit bago pa man makakilos si Teresa, isang malakas na tunog ng pagkasanang baril ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Isang gwardya ng hasyenda ang nakatayo roon, ang dulo ng baril ay nakatutok ng direkta sa ulo ni Teresa. Huli kayo! Walang sino man ang nakakatakas sa Hacienda Villamor ng buhay, wika ng gwardya. Napatigil ang mundo ni Teresa. Tumingin siya sa dulo ng baril pagkatapos ay sa langit na dahan-dahang nagdidilim. Sa huling sandali, ang tanging imahe sa kanyang isipan ay ang ngiti ni Maria. Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina para itigil ang isang bala? O ang Hacienda Villamor ang magiging huling hantungan ng kanyang laban para sa katarungan? Ibaba mo ang baril na iyan. Hindi tayo mamamatay tao sa hasyendang ito, lalo na sa harap ng isang babaeng mukhang wala nang ang lakas para tumayo. Ang boses na iyon, malalim at puno ng autoridad, ay hindi galing kay Leo o kay Clara. Ito ay galing kay Don Victorio Villamor. Dahan-dahang ibinaba ng gwardya ang kanyang sandata. Habang papalapit ang matandang lalaki, ang kanyang tungkod ay tumatama sa tuyong lupa sa bawat hakbang. Sa likod niya nakatayo si Clara, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit habang nakatitig kay Teresa. Napasandal si Teresa sa isang puno ng tubo, ang kanyang dibdib ay nagbababa taas sa hirap ng paghinga. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik at gasgas, ang kanyang damit ay punit-punit na mula sa pagtakbo. Sa harap ng marangyang anyo ni Don Victorio, mukha siyang isang basahan na itinapon sa gilid ng daan. Ngunit nang iangat ni Teresa ang kanyang tingin, wala silang nakitang takot. Ang nakita nila ay ang nagbabagang apoy ng isang inang handang mamatay para sa kanyang anak. Don Victorio, huwag kayong makikinig sa kanya, mapanganib ang babaeng ito. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na pilit bumabasag sa katahimikan ng tubuhan. Kailangan na siyang paalisin dito bago pa siya makagawa ng gulo. Manahimik ka muna, Clara, pagputol ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teresa. Sino ka ba talaga? Bakit mo sinusundan ang apo ko? Ano ang kailangan mo sa pamilya ko? Humakbang ng isa si Teresa, kahit na ang kanyang kanang binti ay nanginginig sa sakit. Hindi mo siya apo, Don Victorio. Ang batang tinatawag mong Sofia. Siya si Maria. Siya ang anak ko na ninakaw mula sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Isang maikling singasing ng pagkagulat ang kumawala sa mga labi ni Don Victorio. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humalakhak ng malakas si Clara, isang tunog na puno ng pangungutya at pilit na kumpiyansa. Narinig niyo ba yun, Don Victorio? Sinasabi ko sa inyo, baliw na ang babaeng ito. Pagkatapos niyang pabayaan ang sarili niyang anak noon, ngayon ay gusto niyang angkinin ang anak ng iba. Sofia is a Villamor. Nakita niyo ang mga papeles, nakita niyo ang lahat. Lumapit si Clara kay Teresa, ang kanyang muka ay ilang pulgada lang ang layo. Wala kang mapapatunayan, Teresa. Isang yaya ka lang na nangarap maging donya at ngayon ay nangarap maging ina. May marka siya sa balikat, Don Victorio. Wika ni Teresa, hindi pinansin ang mga insulto ni Clara.
Ang kanyang boses ay naging kalmado, puno ng katiyakan ng isang nurse at ng isang ina. Isang nunal na hugis bituin sa kaliwang balikat. At may maliit na peklat siya sa likod ng tenga dahil sa isang operasyon noong sanggol pa siya na ako mismo ang nag-alaga. Alam ko ang bawat hibla ng buhok ng anak ko dahil ako ang nagluwal sa kanya sa gitna ng hirap habang ang babaeng iyan ay abala sa pagpaplano kung paano kukunin ang lahat ng meron ako. Napatigil si Don Victorio. Ang paglalarawan ni Teresa ay masyadong detalyado para maging gawa-gawa lang. Tumingin siya kay Clara na biglang namutla at hindi agad nakasagot. Don Victorio, huwag kayong maniwala. Dalhin siya sa mansion, utos ni Don Victorio sa mga gwardya habang itinuturo si Teresa. Gusto ko siyang harapin sa harap ni Sofia. Kung totoo ang sinasabi niya, ang dugo mismo ang magpapatunay. Pero kung nagsisinungaling ka, babae, sisiguraduhin kong ang tubuhang ito ang huling bagay na makikita mo. Sa loob ng mansyon ang bawat hakbang ni Teresa, sa makintab na sahig, ay nagiiwan ng bakas ng putik, isang simbolo ng kanyang paghihirap na pumasok sa mundo ng mga mayayaman. Nang makarating sila sa malaking sala, nakita niya si Sofia na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng libro. Nang makita ng bata si Teresa, dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang maliliit na kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang kakaibang emotion na hindi maipaliwanag. Sofia, darling, halika rito sa tabi ko, tawag ni Clara. Ang boses ay puno ng pilit na lambing, ngunit hindi gumalaw ang bata. Nakatitig lang siya kay Teresa. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na himig ang dahan-dahang ibinulong ni Teresa, isang oyay na madalas niyang kantahin noong nasa sinapupunan pa lang niya ang bata. Sa piling ni nanay laging may pag-asa, sa bawat pait laging may ginhawa. Ang libro sa kamay ni Sofia ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila bumasag sa sumpa ng nakaraan. Ang mga mata ng bata ay nagsimulang mapuno ng luha. Mamamagbulong ni Sofia, ang boses ay kasing hina ng isang pangarap na dahan-dahang nagkakatotoo. Sofia, hindi siya ang masamang tao. Sigaw ni Clara habang pilit na hinahatak ang bata palayo. Dahil sa takot at kalituhan, tumakbo si Sofia, hindi patungo kay Clara, kundi patungo kay Teresa. Niyakap niya ang maruming binti ng kanyang ina at ang kanyang iyak ay pumuno sa buong mansion. Isang iyak na 5 taon na kinimkim, isang iyak ng pagkilala. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak, nang buong higpit, hindi alintana ang dumi, ang sakit, at ang mga gwardyang nakapaligid sa kanila. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Wala ng mansyon, wala ng Clara, wala ng pera. Mayroon lamang isang ina at isang anak na muling nagtagpo sa gitna ng katarungan. Ngunit ang galit ni Clara ay hindi pa tapos. Kinuha niya ang isang florera sa mesa at ibinato ito sa direksyon ni Teresa. Hindi akin ang batang iyan, akin ang lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Pumasok si Attorney Morales, kasunod ang mga pulis mula sa Maynila at isang babaeng nakapiring ang mukha, si Elena Goles. Don Victorio, tapos na ang laro ni Clara, wika ni Attorney Morales. Narito ang DNA test result na nakuha namin mula sa buhok ni Sofia na nakuha ni Nanay Ising noong nakaraang gabi at ang testimonya ni Elena Goles. Napatitig si Don Victorio sa mga dokumento pagkatapos ay kay Clara, na ngayon ay nagwawala na sa galit. Ang mukha ng matanda ay naging parang bato. Lumingon siya sa kanyang mga gwardya. Ilabas ang babaeng iyan at tawagan ang mga autoridad, utos ni Don Victorio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Habang hinihila si Clara, palabas ng mansyon, nagsisigaw ito ng mga sumpa. Hindi pa tapos ito, Teresa, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Kahit nasa impyerno na ako, kukunin kita. Nang tuluyang tumahimik ang mansyon, lumapit si Don Victorio kay Teresa, nabuhat-buhat pa rin si Sofia. Lumuhod ang matanda sa harap ng dalawa, isang kilos na hindi inasahan ng sinuman. Patawarin mo ako, Teresa. Naging bulag ako sa pagnanais na magkaroon ng apon, hikbi ng matanda. Ngunit ang pansin ni Teresa ay nasa anak lang niya. Hinaplos niya ang mukha ni Sofia, pinunasan ang mga luha nito at hinalikan ang noo ng bata. Huwag kang mag-alala, Maria, narito na si Mama. Hindi ka na muling mawawala. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, napansin ni Teresa ang isang bagay. Ang katawan ni Sofia ay tila dahan-dahang nananamlay, at ang kanyang balat ay nagsisimulang uminit ng husto. Isang kakaibang marka ang lumabas sa leeg ng bata, isang marka na pamilyar kay Teresa bilang isang nurse. Don Victorio, anong ibinibigay niyo sa kanyang gamot? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng biglang kaba. Ang
ANG vitamins na ibinibigay ni Clara gabi-gabing sagot ng matanda. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding takot. Si Clara, hindi lang niya ninakaw ang bata. Dahan-dahan niyang nilalason si Sofia para manatili itong mahina at nakadepende sa kanya. Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din, sigaw ni Teresa habang ang kanyang anak ay dahan-dahang nawawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, Maria. Huwag mong iwan si Mama ngayong nahanap na kita. Buksan mo ang iyong mga mata, anak. Parang awa mo na. Ang boses ni Teresa ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa matinding takot na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng nagmamadaling sasakyan patungo sa ospital kalong niya, ang walang malay na katawan ni Sofia ni Maria. Ang init ng balat ng bata ay tila nagniningas na apoy, habang ang kanyang paghinga ay mababaw at pasumpong-sumpong. Sa gitna ng kaguluhan ang pagiging nurse ni Teresa, ang tanging humahawak sa kanya para hindi tuluyang gumuho. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng putik ngayon, ay mabilis na sinusuri ang pulso ng bata. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niya. Ang kanyang mga pupil ay dilated. Don Victorio, kailangang malaman ng mga doktor ang eksaktong gamot na ibinibigay ni Clara na saan, ang bote na saan, ang lalagyan. Si Don Victorio na nakaupo sa harap ay nanginginig ang mga kamay, habang hawak ang isang maliit na amber glass bottle na nakuha ng mga gwardya mula sa silid ni Clara. Ito lang ang nakita nila. Sabi ni Clara, pampatibay ito ng resistensya dahil sakitin ng bata. Diyos ko, anong nagawa ko? Nang marating nila ang emergency room ng pinakamalaking hospital sa Bacolod, mabilis na kinuha ng mga medical team ang bata mula sa mga bisig ni Teresa. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na tumatakbo sa hallway ay parang isang marahas na pintig sa pandinig ni Teresa. Gusto niyang sumama sa loob, gusto niyang siya ang magkabit ng IV, gusto niyang siya ang magligtas sa sariling anak, ngunit hinarang siya ng mga security. Naiwan si Teresa sa labas ng pintuan nakatitig sa kanyang mga braso na ngayon ay bakante na muli. Ang bawat patak ng pawis at luha sa kanyang mukha ay tila naging bato. Napasandal siya sa pader dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig habang nakatakip ang mga palad sa kanyang mukha. Teresa, uminom ka muna ng tubig. Kailangan mong maging matatag para sa kanya. Wika ni Nanay Ising habang iniaabot ang isang baso. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay walang kasing pait. Nay, nurse ako, alam ko ang hitsura ng chronic poisoning. Unti-unting nilalason ni Clara ang katawan ni Maria para manatiling mahina ang bata at hindi ito makapagreklamo o makahalata sa mga kasinungalingan niya. Kung hindi ko siya nahanap ngayon, baka sa susunod na buwan ay organ failure na ang inabot niya. Lumapit si Attorney Morales, may dalang balita mula sa istasyon ng pulis. Teresa, umamin na ang isa sa mga tauhan ni Clara. Ang vitamins na ibinibigay nila ay hinaluan ng arsenic sa maliliit na doses. Gusto ni Clara na maging sakitin si Sofia para magmukhang siya lang ang tanging nakakaalam kung paano ito gagamutin para habang buhay na silang suportahan ni Don Victorio. Isang matinding siklab ng galit ang muling nabuhay sa dibdib ni Teresa. Ang kasamaan ni Clara ay walang hangganan. Hindi lang ito tungkol sa pera o yaman. Ito ay ang dahan-dahang pagpatay sa isang inosenteng bata para lamang sa sariling ambisyon. Lumipas ang mga oras. Ang bawat tunog ng buzzer sa loob ng ICU ay parang isang kidlat na tumatama sa puso ni Teresa. Sa bawat sandali na lumalabas ang isang nurse o doktor, tumatayo siya nang mabilis naghihintay ng salitang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa wakas lumabas ang attending physician, si Dr. Santos. Tinanggal nito ang kanyang maskara at tumingin kay Teresa. Kayo ba ang ina ni Sofia o Maria? Opo, Doc. Kumusta po ang anak ko? Nakuha ba natin ang lason sa katawan niya? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Nagawa naming ay stabilize ang kanyang condition, pero malaki ang pinsalang nagawa ng arsenic sa kanyang atay at bato. Kailangan niya ng agarang transfusion at intensive treatment. Ang susunod na 24 oras ang pinaka-critical. Kung hindi magre-respond ang kanyang katawan, maaaring hindi na siya magising. Naramdaman ni Teresa ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat pader ng ospital ay tila gumuguho sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng lakas, narinig niya ang isang mahinang boses mula sa loob ng silid, isang boses na tinatawag ang tanging pangalang alam nito sa gitna ng dilim. Mama, nasaan si Mama? Hindi na nagpigil si Teresa. Pumasok siya sa silid, lumapit sa tabi ng kama ni Maria at hinawakan ang maliit na kamay na puno ng mga tubo. Ang bata ay dahan-dahang dumilat, ang kanyang mga mata ay malabo pa,
ngunit puno ng pagkilala. Narito si Mama anak, hindi na ako aalis, hinding-hindi nagbulong ni Teresa habang hinahalikan ng kamay ng bata. Mama, ang sapatos ko, nahanap mo ba? Mahinang tanong ni Maria bago muling pumikit ang kanyang mga mata. Napatigagal si Teresa, ang sapatos. Ang maliit na puting sapatos na siyang naging tulay nila. Kahit sa gitna ng lason at sakit ang alaala ng sapatos na iyon, ang pinakaingat-ingatan ng bata. Habang nakabantay si Teresa sa kanyang anak, dahan-dahang sumisikat ang araw sa labas ng ospital. Ang laban para sa katarungan ay tapos na sa kamay ng mga pulis, ngunit ang laban para sa buhay ni Maria ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tawag ang natanggap ni Attorney Morales. Ang mukha ng abogado ay biglang nagbago habang nakikinig sa kabilang linya. Lumapit siya kay Teresa at bumulong. Teresa, kailangan nating mag-ingat. Si Leo, nakatakas siya sa Maynila habang inililipat ng kulungan. At ayon sa mga balita papunta siya rito sa Bacolod. Hindi niya matanggap na nawala sa kanya ang lahat. At isinisisi niya sa'yo ang pagbagsak ng kanyang ina, napatigil si Teresa sa paghaplos sa buhok ni Maria. Ang huling anino ng kanyang nakaraan ay hindi pa rin siya tinatantanan. Si Leo, ang lalaking nagtulak sa kanya sa hagdan, ay dumarating para sa huling paniningil. Tumingin si Teresa sa kanyang anak na mahimbing na natutulog pagkatapos ay sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Kung kailangang dumanak ang huling patak ng kanyang pawis para protektahan ang kwartong ito, handa siyang harapin ang demonyong dati niyang minahal. Teresa, ikaw ang pumatay sa amin. Ikaw ang sumira sa buhay ni Mama kung nanatili ka na lang sanang tinalikuran at hindi nagpumilit na bumangon sana, ay masaya pa rin ang pamilya natin ngayon. Ang boses ni Leo ay nanggagaling sa dilim ng pasilyo ng ospital, isang boses na puno ng desperasyon at hibang na galit. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Maria. Pumasok si Leo, ang kanyang mga damit, ay gusot-gusot ang kanyang muka, ay may mga gasgas mula sa pagtakas, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ICU. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong bakal na nakuha niya sa kung saan isang improvised na sandata para sa isang taong wala na ring balak mabuhay. Napatayo si Teresa sa tabi ng kama ng kanyang anak. Ang kanyang katawan na dati ay nanginginig sa takot, tuwing maririnig ang yapak ni Leo, ngayon ay tumayo ng matuwid gaya ng isang kuta. Ang bawat tibok ng heart monitor ni Maria ay tila naging kumpas ng kanyang tapang. Ang puting gown ni Teresa ay bahagyang kumakaluskos, sa bawat paghinga niya isang tunog na tila nagbibigay diin sa katahimikang namamagitan sa kanila. Huwag mong lalapitan ang anak ko, Leo. Ang boses ni Teresa ay malamig, walang emotion at kasing talim ng scalpel. Ang tanging sumira sa pamilya mo ay ang sarili mong kasakiman at ang kamandag ng nanay mo. Huwag mong isisi sa akin ang pagbagsak ng mundong itinayo nyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Anak ko rin siya, Teresa, may karapatan ako sa kanya. Sigaw ni Leo bagamat ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa pagod. Kung hindi dahil sa'yo sana ay nasa mansyon na kami ngayon at nagpapakasasa sa yaman ni na Villamor. Ikaw ang umagaw sa amin ng pagkakataong iyon. May karapatan, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Iniwan mo siyang mamatay sa lason ni Clara. Pinanood mo akong itapon sa silid at tipan habang naghihingalo. Ang tanging karapatan na meron ka, Leo, ay ang mabulok sa kulungan kasama ang lahat ng pagsisisi mo. Lumingon si Leo sa kama kung saan nakahiga si Maria na puno ng mga tubo at aparato. Nakita niya ang maputlang muka ng bata, ang parehong muka na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Sa isang saglit, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng dilim. Humakbang siya nang isa itinutok ang bakal kay Teresa. Kung hindi ka mawawala, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan. Mamatay ka na lang sana noon sa hagdan. Agad na humarang si Teresa sa harap ni Maria. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiwas. Handa siyang tanggapin ang anumang sakit basta't huwag lang mahawakan ng maruming kamay ni Leo, ang kanyang anak. Naramdaman ni Teresa ang pagbuhos ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Ang bawat microsensory na detalye ay naging malinaw, ang amoy ng pawis ni Leo, ang malamig na hangin mula sa aircon, at ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob sa kanyang likuran. Gawin mo, Leo. Sige, ituloy mo, chat. Hamon ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa tingin ng asawa. Pero tandaan mo, sa oras na saktan mo ako sa harap ng anak mo iyon, na ang huling imahe na dadalhin mo hanggang sa impyerno. Ang imahe ng asawang pumatay sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya.
Nabitawan ni Leo ang hawak na bakal. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw isang malakas na kalabog na tila nagpahiwatig ng pagbagsak ng kanyang huling depensa. Napaluhod si Leo sa sahig humahagulgol ng parang isang bata. Ang lahat ng kanyang yabang ay naglaho pinalitan ng isang matinding pagguho ng kanyang pagkatao. Patawad, Teresa. Patawad. Hikbi niya habang nakayuko. Ngunit hindi lumapit si Teresa para damayan siya. Hindi na siya ang mahiyaing nurse na madaling makuha sa awa. Pinanood niya lang si Leo habang pumasok ang mga security ni Don Victorio at ang mga pulis para posasan itong muli. Ang bawat kilos ng mga autoridad ay pinapanood ni Teresa nang walang kurap. Bago mailabas si Leo sa silid, tumigil siya sa tapat ni Teresa. Tumingin siya sa asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Teresa, totoo bang mahal mo ako noon? Tumingin si Teresa sa kanyang anak pagkatapos ay muli kay Leo. Minahal ko ang taong akala ko ay ikaw. Pero ang taong nasa harap ko ngayon, isang estranghero na lang na wala ng puwang sa buhay namin ni Maria. Nang tuluyang mailabas si Leo, ang silid ay muling nabalot ng katahimikan. Ang tanging naririnig na lang ay ang mechanical na tunog ng ventilator ni Maria. Lumapit si Teresa sa kanyang anak, hinawakan ang maliit na kamay nito, at dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa tabi ng bata. Ang lahat ng pagod ng nakaraang mga buwan ay tila bumuhos sa kanya sa isang iglap. Tapos na, Maria, wala na ang mga masasamang tao. Wala na ang takot, bulong ni Teresa sa tenga ng bata. Isang himala ang nangyari sa sandaling iyon. Ang mga daliri ni Maria ay dahan-dahang gumalaw at humawak sa hintuturo ni Teresa. Isang mahinang piga, isang senyales ng buhay. Dahan-dahang idinilat ng bata ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang kanyang paningin ay naging malinaw. Mama, huwag ka nang aalis, ng pabulong na wika ni Maria. Hindi na, anak. Pangako, hinding-hindi na. Habang sumisikat ang araw sa bintana ng ospital, ang liwanag ay tumama sa mag-ina, nagbibigay ng bagong pag-asa sa gitna ng mga sugat ng nakaraan. Ang Hacienda Villamor at ang mansion sa Maynila ay tila naging malalayong anino na lang. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ni Maria sa palad ni Teresa. Ngunit sa labas ng ospital, nakatayo si Don Victorio, nakatingin sa malayo. Hawak niya ang mga papeles ng legal adoption at ang paglipat ng lahat ng yaman ng mga Villamor sa pangalan ni Maria. Tumingin siya kay Attorney Morales. Handa na ba ang lahat para sa paglipat nila sa Canada? Tanong ng matanda. Opo, Don Victorio, pero may isang huling kahilingan si Teresa bago sila umalis. Sagot ng abogado. Ano ang huling bagay na gagawin ni Teresa bago niya tuluyang talikuran ang Pilipinas at ang lahat ng sakit na naranasan niya rito? Niya rito isang huling pagbisita ba sa mansyong naging kabaong niya o isang huling pakikipagtagpo sa mga taong sumira sa kanyang buhay? Hindi na tahanan ang tawag ko sa lugar na ito. Ang mansyong ito ay naging saksi sa aking pagluha, pero ngayon ito na ang magiging monumento ng aking paglaya. Nakatayo si Teresa sa gitna ng malawak na sala ng kanyang mansyon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagpapakita ng bilyon-bilyong alikabok na sumasayaw sa hangin. Pagkatapos ng ilang buwan ng kadiliman at sakit, muli siyang nakatuntong sa lupang ipinamana ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga paa ay matatag, at ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang kaba. Inilibot ni Teresa ang kanyang tingin sa paligid. Nakita niya ang mga bakas ng party ni Clara, isang basag na baso sa sulok, ang amoy ng panis na alak, at ang gulo sa mga kasangkapan. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa malaking hagdanan, tumigil ang mundo niya sa loob ng isang saglit. Doon sa tuktok, parang nakikita pa rin niya ang anino ni Leo na itinutulak siya. Parang naririnig pa rin niya ang nakakangilong tunog ng kanyang katawan habang tumatama sa bawat baitang. Anak, gusto mo bang ipabago natin ang hagdan na yan? Tanong ni Nanay Ising habang dahan-dahang lumalapit, hawak ang isang baso ng tubig. Maaari nating palitan ang marmol o kaya ay lagyan ng carpet para hindi mo na maalaala ang nangyari. Tumingin si Teresa kay Nanay Ising at dahan-dahang ngumiti. Wag, Nanay, hayaan nating manatili ang hagdan na yan. Gusto ko sa bawat oras na dadaan ako riyan, maaalala ko na hindi ako namatay sa pagkahulog, na mas matibay ang pundasyon ko kaysa sa anumang bato. Ang mansyong ito ay ibebenta ko na rin naman. Ibebenta mo, pero dito ka lumaki, Teresa. Gulat na reaksyon ng matanda. Ang mga alaala, Nay, ay daladala natin sa ating puso, hindi sa mga pader. Ang bahay na ito ay puno na ng amoy ng pagtatraidor. Gusto kong magsimula ng bago,
kung saan ang tanging maririnig ko ay ang tawa ni Maria, hindi ang mga bulong ni na Aling Remedios. Bago tuluyang lisanin ang Pilipinas, nagpa siya si Teresa na gawin ang isang bagay na alam niyang magbibigay sa kanya ng huling kapayapaan. Pinuntahan niya ang piitan kung saan nakakulong si Aling Remedios. Sa likod ng mga rehas ang matanda ay mukhang lantang gulay. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas ng kawalan. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang boses ni Aling Remedios ay paos at mahina, ngunit mayroon pa ring bahid ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na, naghihirap ako rito, pero habang buhay mong dadalhin ang sugat na ginawa namin sa'yo. Tumingin si Teresa ng diretso sa kanyang biyanan. Walang galit sa kanyang mga mata kundi purong awa. Hindi ako pumunta rito para maningil, Aling Remedios. Pumunta ako rito para sabihing tapos na ang utang na loob na paulit-ulit niyong isinusumbat sa akin. Ang anak ko ay buhay, magaling na siya, at malayo na kami sa inyo. Sinungaling mamamatay rin ang batang iyon, isinusumpa kita, Teresa. Unyaw, yan, din sigaw Angie Matanda habang pilit na inaabot ang mga rehas para saktan ang biktima. Wala na akong nararamdamang galit sa inyo, Aling Remedios. At yun ang pinakamalaking parusa na maibibigay ko sa iyo, ang katotohanang wala ka ng kahit anong kapangyarihan sa emosyon ko. Mabulok ka rito kasama ang iyong mga dasal na walang saysay. Nang lumabas si Teresa sa presinto, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya patungo sa naghihintay na sasakyan ay parang paglipad. Pumunta siya sa ospital para sunduin si Maria. Ang bata ay nakaupo na sa kama, masigla, at suot ang isang bagong pares ng sapatos, isang kulay rosas, na sapatos na siya mismo ang pumili. Mama, alis na ba tayo? Tanong ni Maria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Opo anak, pupunta tayo sa isang lugar kung saan laging may snow, kung saan makakalaro ka ng walang takot ba? Sagot ni Teresa habang kinakarga ang bata. Sa airport, sinalubong sila ni na Don Victorio at Attorney Morales. Inabot ni Don Victorio ang mga dokumento ng kanilang bagong buhay sa Canada, ang mga papel na magsisilbing panimula ng kanilang kalayaan. Teresa, patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, wika ni Don Victorio, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Ang lahat ng yaman ko sa hasyenda ay nakapangalan na kay Maria. Gamitin mo iyon para sa kanyang kinabukasan. Salamat, Don Victorio, pero ang pinakamahalagang bagay na ibinigay niyo ay ang katotohanan, sagot ni Teresa. Habang naglalakad sila patungo sa boarding gate, lumingon si Teresa sa huling pagkakataon. Nakita niya ang bintana ng airport na nagpapakita ng asul na langit ng Pilipinas. Ang bawat sakit, ang bawat luhang pumatak sa mansyon, at ang bawat gabing nanalangin siya sa dilim, ay tila naglaho na sa kumpas ng hangin. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Teresa. Mama, look, ang laki ng airplane, nangiti si Teresa. O anak, iyan ang magdadala sa atin sa ating bagong tahanan. Habang paakyat sila sa eroplano, isang huling tanong ang sumagi sa isip ni Teresa. Sapat na ba ang distansya para makalimutan ang lahat? O ang mga sugat na ito ay mananatiling bahagi ng kanyang pagkatao bilang isang inang nagtagumpay laban sa kamatayan? Ngunit habang nararamdaman niya ang pag-angat ng eroplano mula sa lupa, alam ni Teresa ang sagot. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang sugat, basta't ang naghihilom na puso ay marunong nang muling magmahal ng walang takot. Ang bawat patak ng nyebe sa labas ng bintana ay parang mga maliliit na bituin na bumabagsak mula sa langit, malamig, maputi at puno ng kapayapaan. Sa loob ng maliit ngunit mainit na bahay sa Vancouver, nakaupo si Teresa sa tapat ng fireplace, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang anyo na malayo na sa hapo at dugo ang babae sa silid at tipan ng mansyon 5 taon na ang nakalilipas. Mama, look, ang laki na ng snowman ko sa labas. Sigaw ni Maria na ngayon ay 10 taong gulang na. Ang kanyang pisngi ay mapula dahil sa lamig at ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kristal. Wala na ang bakas ng lason sa kanyang katawan at ang tanging marka na naiwan sa kanya ay ang nunal na hugis bituin sa kanyang balikat, ang selyo ng kanilang muling pagtatagpo. Nangiti si Teresa habang pinapanood ang anak. Sa tuwing nakikita niya ang sigla ni Maria, nararamdaman niya ang huling piraso ng kanyang sugat na tuluyan ng naghihilom. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang kanang binti sa ilalim ng kumot.
Paminsan-minsan tuwing sumasapit ang taglamig, kumikirot pa rin ang kanyang mga buto mula sa pagkakahulog sa hagdan. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi na nagdadala ng luha. Ito ay nagsisilbi na lamang na mapa ng kanyang katatagan. Teresa, may sulat na dumating mula sa Pilipinas, wika ni Nanay Ising habang inilalagay ang isang tray ng biskwit sa mesa. Si Nanay Ising ay kasama pa rin nila nagsisilbing lola ni Maria at sandigan ni Teresa sa dayuhang lupain. Binuksan ni Teresa ang sulat mula kay Attorney Morales. Ipinapaalam nito ang huling balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Si Aling Remedios ay pumanaw na sa loob ng correctional facility dahil sa katandaan at sakit mag-isa at walang sino mang dumalaw. Si Leo naman ay nananatili pa rin sa loob ng ngunit ayon sa balita, unti-unti na itong nawawala sa katinuan. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Teresa sa gitna ng gabi. Si Clara nagtatago pa rin ito sa ibang bansa, baon ang mga kaso ng panloloko at tangkang pagpatay na kailanman ay hindi niya matatakasan. Ibinaba ni Teresa ang sulat at tumingin sa apoy. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga ito, ang sagot ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpapakawala. Hindi niya kailangang yakapin ang mga taong nanakit sa kanya para sabihing siya ay malaya na. Ang tunay na pagpapatawad ay ang hindi na pagpayag na kontrolin ng kanilang mga anino ang bawat gising niya sa umaga. Natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan sa bawat paghinga ni Maria, sa bawat pasyenteng naaalagaan niya muli sa ospital, dito sa Canada at sa bawat gabing nakakatulog siya nang walang takot. Ang buhay ay parang ang mansyong iniwan niya, maaaring gumuho ang mga pader, maaaring mabulok ang mga haligi, ngunit ang lupang kinatatayuan nito ay mananatili. Doon sa lupang iyon, maaari kang magtanim muli ng mga bagong pangarap. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala, kundi tungkol sa pagbawi sa sarili mong kaligayahan na akala mo ay ninakaw na ng habambuhay. Lumapit si Maria kay Teresa at yumakap sa kanyang leg. "Mama, why are you smiling?" "Dahil masaya ako, anak. Dahil sa wakas nahanap na natin ang ating tahanan," bulong ni Teresa habang hinahalikan ang noo ng bata. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Vancouver, ang liwanag sa loob ng bahay ni Teresa ay hindi namamatay. Ito ay liwanag ng isang inang nagmula sa hukay, isang babaeng binuo muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong kristal at isang kaluluwang natutong lumipad muli matapos mabali ang mga pakpak. Ang mga luha sa mansion ay natuyo na pinalitan ng hamog ng isang bagong umaga. At sa ilalim ng malawak at payapang langit, alam ni Teresa na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagbagsak, kundi sa isang walang hanggang pagbangon. Ang init and fireplace sa Vancouver ay tila naging huling yakap ng tadhana para kay Teresa at Maria. Sa bawat patak ng niebe sa labas, may dalang pangako ng isang bukas na hindi na kailanman mababahira ng takot. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Teresa si Leo sa loob ng ICU, hindi ko napigilang manginig sa tindi ng emotion. Bilang inyong lingkod, ramdam ko ang bawat hapdi ng pagtatraidor at ang tamis ng muling pagkakasama ng ina at anak. Ang bawat salita rito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihang patuloy na bumabangon sa gitna ng kawalang katarungan. Ang buhay natin ay parang isang malalim na sugat na kailangang linisin at bendaan ng may matinding pag-iingat gaya ng ginagawa ni Teresa bilang isang nurse. Hindi natin mabubura ang peklat na iniwan ng nakaraan, ngunit nasa atin ang kapangyarihan para pigilan ang laso ng puot na tuluyang kumalat sa ating buong pagkatao. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nanakit sa atin, kundi ang matapang na pagpili na maging masaya muli. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teresa, pipiliin niyo rin ba ang lumayo at magpatawad para sa inyong kapayapaan? O mananatili kayo para sa mas matinding paniningil? Gusto ko ring malaman nasaan kayo ngayon. Habang pinapakinggan ang kwentong ito, siguro ay abala kayo sa pag-aalaga sa inyong mga anak, nagluluto ng hapunan, o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na duty. Ibahagi nyo naman sa ating comment section ang inyong mga saloobin dahil dito palaging may nakikinig sa inyong boses. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang kababaihan ang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kanilang mga sariling laban. Naway baunin nyo ang liwanag ni Teresa sa inyong pagtulog at sa inyong paggising. Manatili tayong matatag, manatili tayong mapagmahal. Pamagat ng kwento ang pagbangon mula sa silid at ipanlaruin.
Ang lahat ng mga character at situation sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.